Pinalayas ang gurong iyon sa paaralan dahil tumulong siyang bugbugin ang isang estudyante. Medyo masama ang pakiramdam ko. Ang pangalan niya ay Thor, at siya ang pinakamalakas na support mage sa kasaysayan, kahit na bahagi siya ng grupong tumalo sa Demon King. Pagkalipas ng 10 taon, tinrato siyang parang basura, at hindi man lang siya nakataas ng posisyon bilang guro sa Velen School. Dahil hindi sikat ang support magic sa mga mage, dahil para lang itong nag-aalaga at nagbabantay ng ibang tao. Nang taong iyon, isang estudyante lang ang pumasok sa klase niya, at isa siya sa pinakamagandang babae sa paaralan. Patuloy siyang ginugulo ng bully na prodigy ng paaralan, para lang mapilitan itong makipag-date sa kanya. Kaya kailangang makialam ng guro. Susuntukin sana siya ng lalaking tinawag si Professor Thor na basura, walang kwenta, at palamunin, pero pumagitna ang babae, at inaya ang guro na bumuo ng grupo para talunin sila sa isang labanan ng mahika. Kung matatalo siya, magpapakasal siya sa tangang iyon. Pero kung mananalo sila, hindi na niya pwedeng guluhin si Professor Thor. Sa araw ng laban, ang babae ang aatake at ang profesor naman ang bahala sa mga buff. Nang magsimula ang laban, nakast na ang spell. Sobrang lakas ng buff kaya agad naramdaman ng babae ang kakaibang lakas nito. Alam na niyang hindi normal ang mahika ng profesor na yon. Maya-maya pa, nilagyan niya ng slowing debuff ang mga kalabang estudyante. Bilang ganti, nagpakawala ang lalaki ng isang malaking fireball. Pagkatapos ay nag-conjure si Thor ng water element buff sa espada ng estudyante niyang si Reyna. Sa isang wasiwas lang, tuluyan niyang napatay ang apoy. Sa tuloy-tuloy na pag-atake, agad natapos ang labanan. Natalo ang sinasabing prodigy ng paaralan. Sabi ng mga nakasaksi ay wala silang ideya na ganun kalakas si Reyna, pero iba ang totoong dahilan sa likod nito. Ang problema ay pinapanood ng prinsipal ng paaralan ang lahat, at hindi maganda ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi nagtagal ay ipinatawag siya sa opisina, at ang dating kalmadong prinsipal ay naging parang asong ulol na naglalaway sa galit saka sinabing tanggal na si Thor sa trabaho. Dahil hindi makapaniwala, tinanong niya ang dahilan, lalo na't siya mismo ang nag-report ng insidente nung isang araw. Pero sinabi ng prinsipal na wala na silang budget para sa support magic at malinaw na sinabing hindi nila kailangan ng magnanakaw ng sweldo na walang silbi. Tangina! Gayunpaman, higit pa sa sapat ang pera ng akademya para patuloy na tumakbo, kaya alam ni Thor na gumagawa lang ng palusot ang headmaster para patalsikin siya. Sponsor ng paaralan ang ama ni Gibbald, at baka mawalan sila ng pera dahil sa gulo na kinasangkutan ng bida. Kahit pa ipinaalala ng mage sa headmaster ang masamang ugali ng estudyante, galit siyang pinatahimik nito. Naniniwala siyang hindi unlad ang Velen Academy kung patuloy silang kakapit sa mga prinsipyo ng mga nauna sa kanya. Kaya kailangan nila ng mas maraming pondo, kagamitan, tauhan, at prestiyo. Tinanong ni Thor kung nakadepende ba sa pera ang pagtrato sa bawat estudyante. Binaliwala ng headmaster ang parinig, at nilinaw nitong tanggal na si Thor at kailangan na niyang umalis agad. Kahit sinubukan pang humiling ng mage sa huling pagkakataon, hindi siya pinansin at pinatalsik palabas ng opisina. Habang naglalakad sa pasilyo na pakiramdam ay talunan, nakasalubong ni Thor si Reyna, nagpasalamat ang babae sa tulong niya nung isang araw, at sinabi ng bida na ayos lang iyon. Kinuha na niya ang pagkakataon para sabihin na tanggal siya sa trabaho. Nagulat ang estudyante at nag-alalang baka kasalanan niya ito, pero ipinaliwanag ni Thor na matagal na rin niyang iniisip na umalis. Nagpasalamat siya kay Reyna sa palaging pagpasok sa kanyang mga klase at umaasa siyang nakatulong siya sa kanya kahit paano. Dahil wala na ring dahilan para manatili sa akademya kung aalis ang bida, nagdesisyon ang mage na aalis na rin siya. Pero pinagalitan siya ni Thor sa desisyon niyang iyon dahil makakaapekto ito sa maganda niyang kinabukasan. Alam ng guro kung gaano siya kagaling, kaya dapat siyang makapagtapos bago pa siya maging isang talunan na tulad niya. Nahiya si Reyna nang lumapit si Thor, tapos ay ipinaliwanag nitong wala siyang magiging problema sa pag-alis sa paaralan dahil nakakuha na siya ng sapat na credits para magawa ito. Bumilib ang bida dahil nasa 2 taon pa lang ang estudyante. Samantala, naisip niyang magiging maayos lang si Reyna kahit wala siya dahil mabilis itong matuto. Sa huli, nagdesisyon ang babae na hindi na niya susubukang pigilan ang guro at umalis na. Samantala, napaisip si Thor kung magiging kapaki-pakinabang ba sa kanya ang itinuro niyang support magic kahit kaunti lang. Kinabukasan, kinuha niya ang maleta niya para lisanin ang akademya, pero alam niyang wala siyang mapupuntahan at maubusan din siya ng pera sa kalaunan. Bigla na lang sumulpot si Reyna at narinig niyang pinag-iisipan ng bida ang ideya na maglakbay sa mundo tulad ng dati. Pagkatapos ay inabutan siya ng estudyante ng isang sobre, at nakiusap na pumunta siya sa Imperial Capital para ibigay iyon sa mga bantay ng palasyo. Malapit si Reyna sa isang taong rumerespeto kay Thor, kaya magandang ideya na puntahan niya ito, at sa ganoong paraan ay makakakuha siya ng bagong trabaho. Dahil puno ng pasasalamat, kinuha ng bida ang sobre at nagpaalam sa kanyang estudyante. Samantala, napangiti ang babae at sabik na makita siyang muli sa hinaharap. Lumipas ang ilang araw, at nakarating si Thor sa Royal Capital, kung saan nakilala niya si Emperor Heinrich.
Gaya ng sinabi ni Rhaenys, inabot niya ang sulat na nakuha niya, at sobrang bait ng pagtrato sa kanya ng lahat sa kastilyo na ikinalito niya. Hindi maintindihan ni Thor kung bakit siya nakakakuha ng ganong espesyal na pagtrato at inisip kung sino ang kaibigan ni Rhaena. Kalaunan, ipinatawag siya para makipagkita kay Emperor Henrich. Sinabi ng hari na hindi nila makakalimutan kung paano iniligtas ni Thor at ng grupo niya ang mundo noong tinalo nila ang Demon Lord. Dahil sa kaba, sinabi ng bida na ginawa lang niya kung ano ang gagawin ng sinuman na nasa sitwasyon niya. Napatawa ang emperador sa kababaang loob ng kanyang sagot, at sinabihan ang bida na ibibigay niya ang kahit anong gusto nitong pabuya. Kaya sinabi ni Thor na nakatanggap siya ng sulat mula kay Rhaena, habang nag-aalalang baka may nami-misinterpret lang sila. Agad na sumagot ang isang boses ng babae na tinatrato lang siya ng tama gaya ng nararapat matapos nilang matanggap ang sulat ng estudyante. Siya si Elena von Neustadt, isang prinsesa at kaibigan ni Rhaena. Nang mapagtanto ito, yumukod si Thor at humingi ng tawad dahil hindi niya inakalang malapit ang dalawa sa isa't isa. Tumawa si Elena sa labis niyang reaksyon at nag-alok na ipapakita kay Thor ang bago niyang kwarto. Dagdag pa rito, handa ang prinsesa na sagutin ang anumang katanungan niya. Sa pahintulot ng emperador, pumunta silang dalawa sa ibang silid para mag-usap. Sinubukan ni Thor na makipag-usap pero nahihirapan siyang maging kaswal lang sa prinsesa. Para pakalmahin siya, ipinaliwanag ni Elena na iniligtas siya nito noon, at mula noon, malaki na ang respeto niya rito. Gusto sanang ilibot ng prinsesa ang guro sa mga susunod na araw, pero masyado siyang abala para gawin yon. Sa sobrang kabaitan nito, nag-alala si Thor na baka hindi niya maabot ang napakataas na expectations sa kanya. Kaya sinabi ni Elena na palagi niyang naririnig na pinupuri ni Rhaena ang mga natutunan nito mula sa kanya. Nang maalala ang dating estudyante, na-touch si Thor at naiyak sa tuwa. Napatawa ang prinsesa sa reaksyon niyang iyon, tapos ay inalok nitong maging isang court mage ang bida. Sa ganoong paraan, magagamit niya ang kanyang mahika para lutasin ang mga problema ng imperyo kapalit ng mga pagkain, bahay, at maayos na sweldo. Nag-alok si Elena ng 100 gintong barya bawat buwan at handa pang magbayad ng advance, kaya laking gulat ni Thor kung gaano kalaki ang magiging pabuya sa kanya. Siyempre, nag-alala siya kung anong klaseng trabaho ang gagawin niya, at bilang tugon, sinabi ng prinsesa na gusto nitong pakasalan siya nito. Sa sobrang pagkalito, hindi malaman ng bida kung ano ang sasabihin. Kalaunan, kahit na inisip niyang isang napakawalang kwentang biro ang alok na kasal, wala namang balak si Thor na tanggihan ang trabaho sa court mages. Nang pumunta siya sa bago niyang kwarto, naabutan niya si Rhaena na naghihintay sa kanya sa pasilyo. Nagulat si Thor na makita siya, pero kalaunan ay napagtantong nagdesisyon ang babae na umalis sa akademya. Ipinaliwanag ng mage na nakakuha siya ng matataas na marka, at wala na siyang nakikitang saysay na mag-aral kung hindi naman ang bida ang guro niya. Dahil lubos na natouch, nagpasalamat siya rito dahil nakakuha siya ng bagong trabaho gamit ang ibinigay nitong recommendation letter. Sinabi ni Rhaena na magiging maayos ang lahat at nangakong susuportahan niya ito sa bawat trabaho nito. Total, isa rin siyang court mage at ipinaliwanag nitong pumunta lang siya sa akademya para hasain ang sarili niyang kakayahan. Kaya naman handang suportahan siya ni Rhaena mula ngayon bilang assistant niya. Tinanong ng bida kung ano ang mga kailangan nilang gawin at ipinaliwanag ng mage na literal na kahit ano ay pwede. Parang hindi nga raw ito totoong trabaho, kaya mabilis na sinisi ni Rhaena ang prinsesa. Naglilingkod ang mga mage sa royal family at pinamumunuan sila ni Elena. Kahit bihira lang silang makatanggap ng utos sa huli, pwede lang silang umupo at maghintay hanggang sa may ibigay na gagawin sa kanila. Inaya ni Rhaena si Thor na sumama sa kanya para batiin ang commander ng court mages. Pumunta ang dalawa sa opisina at humingi ng pahintulot na pumasok at sinalubong sila ni Baden Zaxburg. Ipinakilala ng mage ang baguhan, kaya naguluhan ang acting commander dahil wala siyang nabalitaan tungkol dito. Hindi rin niya kailanman nakita si Rhaena, pero kinumpirma nitong kasama siya sa team nang makita niya ang crest sa damit nito. Tinanong ni Baden kung sinong nag-hire sa gusgusing lalaking iyon, at sinabi ni Rhaena na ang prinsesa iyon, kaya gusto nitong batiin ang division commander. Siya ang inatasang mag-evaluate ng mga rookie. Habang wala ang totoong pinuno dahil sa isang trabaho, ininis siya ni Rhaena sa hindi pagsunod sa mga utos ng prinsesa, na lubos na ikinagalit ni Biden. Ikinatwiran ng acting commander na maaaring makasira sa reputasyon ng korte ang pagtanggap ng kahit na sino. Ganti ng mage na ang pagsuway kay Elena ay pwedeng ituring na pagtataksil sa korona at nagdesisyong iwan si Baden. Pasigaw nitong sinabi na mukhang walang silbi si Thor, pero bibigyan niya ito ng pagkakataong patunayan ang halaga niya. Pero nang sinabi ng bida na magaling siya sa mahika, tumawa ng malakas ang acting commander, kahit pa na masama ang trato sa kanya. Humingi ang lalaki ng pagkakataong maipakita ang kaya niyang gawin. Kung hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng koponan, aalis siya ng walang reklamo. Dahil sa pamimilit, sinabi ni Baden na dapat kumuha ng hiring exam si Thor. Masaya si Thor at nagpasalamat sa kanya, yumuyuko bilang paggalang. Makalipas ang halos 1 oras, nagtipon-tipon ang lahat ng kalahok sa pagsusulit sa patio.
Kasama nila si Gibald, ang anak ni Baden, na lubos na naniniwalang makakapasok siya sa court mages. Nang makita ng bata si Thor, nanigas siya sa gulat at nagsimula pang manginig sa takot. Desperado siyang tumakbo sa mga bisig ng kanyang ama nang makita niya ang nakakatakot na mukha ni Reyna. Nawalan na siya ng ganang kumuha ng pagsusulit. Sa sobrang galit, tinanong ni Baden kung ano ang ginawa ng bida para magkaganito si Gibald. Sumagot si Thor na nagkaroon lang sila ng maliit na duelo sa akademya. Sa wakas, nagsimula na ang pagsusulit at nilinaw ni Baden na personal niyang susubukin ang bida. Ginagamit ng mga court mage ang espesyalidad ng bawat isa para humawak ng ilang partikular na trabaho. Dahil magaling si Thor sa support magic, tinawag ng acting commander si Velgar, isang Knight of the Order. Makikipagtulungan ang bida sa isang bagitong swordswoman na nagngangalang Mia para harapin sina Velgar at Baden. Tutol si Reyna sa ideya dahil medyo hindi patas ang laban, at sumagot ang acting commander na hindi naman kailangang manalo. Bumuntong hininga si Thor at binati ang bagitong knight, at mabilis na nagbigay ng maikling impormasyon si Reyna tungkol sa dalaga, na si Mia ay anak ng isang baron, naging errant knight kamakailan lang, at magaling sa kanyang kalasag. Ngunit maaari siyang matanggal sa trabaho anumang oras. Pinagalitan ni Thor si Reyna sa pagiging bastos, at sinabi ng knight na ayos lang dahil totoo naman ang lahat ng sinabi nito. Kung ikukumpara sa kanya, si Velgar ang pinakamalakas sa dibisyon, kasama ng commander ng mga court mage. Kaya maiintindihan naman ni Mia kung matatanggal siya sa trabaho, tutal. Wala siyang silbi kumpara sa mga bihasang katrabaho niya, at baka maging sagabal pa siya sa duelo. Dahil dyan, inalo ni Reyna ang dalaga, at nilinaw na mananalo sila kung kakampi nila si Thor. Sumang-ayon ang bida, sinisiguradong makakapasa sila sa pagsusulit basta't paghihirapan nila ito. Samantala, sinigawan ni Baden ang duwag niyang anak, pinipilit itong tumigil sa panginginig tuwing titingin ito kay Reyna. Ipinaliwanag ng kinatawan na makakaharap ni Gibald ang nakakaawang mage at ang bagitong knight kasama si Velgar, kaya imposibleng matalo siya. Pagkatapos nyon, nanumbalik ang kumpiyansa ng anak at sinamantala ni Velgar ang pagkakataon para suriin ang kanyang mga kalaban. Kahit na nakikita ng veterano na may potensyal si Mia, alam niyang hindi siya pwedeng magpakampante kay Thor. Ilang sandali pa, sinimulan na ni Baden ang duelo, ipinapaliwanag na maaaring sumuko ang sinumang panig kung gusto nila. Naisip ni Reyna na medyo sikat si Velgar dahil nakatalo siya ng 2 dragon, mga nilalang na itinuturing na pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Kaya isa siyang karapat-dapat na kalaban, at maging si Baden ay kampanteng ipapanalo ng knight ang kanyang anak. Naghanda si Gibald para maglabas ng fire spell, at sinabi ni Thor sa kapareha niya na siya na ang bahala. Pinabagal ng bida ang pagcast ng kalaban at pinawi ito, na ikinagulat ni Gibald. Saka sumugod si Velgar sa kanila, at napagpasyahan ni Thor na palakasin ang depensa ni Mia sa halip na pahinain ang knight. Nagpanik ang dalaga nang makita niyang tumama ang espada ng veterano sa kanyang kalasad, pero namangha siya na nagawa niyang harangin ang pag-atake. Alam ni Thor na hindi siya tatagal ng mag-isa, kaya nagpasya siyang pabagsakin muna si Gibald sa pamamagitan ng mabilisang pag-atake gamit ang light spell. Bumagsak ang bata sa lupa na talo, at sumigaw si Baden na itigil na ang pagsusulit. Ngunit pinigilan siya ni Reyna na magsalita gamit ang mahika, kaya nagpatuloy ang laban. Samantala, humanga ang bida sa bilis ni Velgar, na napapawi ang isang spell bago pa man ito makast. Nang matanto niyang hindi niya mapapahina ang mandirigma, pinalakas ng mage si Mia para maatake nila ang kanilang kalaban. Bago pa mag-cruise ang mga espada, pinabigat ni Thor ang talim ng kanyang kakampi, kaya nahirapang dumepensa si Velgar. Hindi nag-atubili ang knight. Nakalusot siya kay Mia at lumapit sa bida para pabagsakin ito. Pero bumangga ang espada niya sa isang iron barrier, at nabali ang kanyang talim. Sa sandaling iyon, nakumbinsi si Velgar na isang pambihirang tao si Thor at sumuko na. Tinulungan din niyang tumayo si Mia at pinuri ito sa pagiging palaban nito sa duelo. Pagkaalis ng mga knight, lumapit si Reyna sa bida at binati ito sa kanilang pagkapanalo. Ngunit mabilis na sumingit si Baden na hindi pa tapos ang pagsusulit, nilinaw na mayroon pang isa pang laban. Dahil tumanggi itong kilalanin siya maliban kung susundin niya ang mga utos nito, pumayag na rin si Thor sa gusto nito. Kahit ayaw ni Reyna, nilinaw ng bida na gusto rin niyang subukin ang sarili niyang kakayahan at malaman kung karapat-dapat ba siyang maging court mage. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na sa battlefield ang bago niyang kalaban. Siya ay si Luna, ang anak ng totoong commander ng Mage Division, kahit hindi naman siya nirespeto nito bilang commander. At dahil mukhang hindi malakas na kalaban si Thor, na-board ang dalaga. Sumagot si Baden na hamak na kalaban lang ito, at kahit paano ay malilibang siya ng konti. Para sa kanya, isa lang nakakainis at malditang bata si Luna, ngunit dahil sa galing niya sa mahika, naging bahagi siya ng elite ng korte. Ito na ang pagkakataon ni Baden na sabay silang alisin ni Thor. Samantala, lumapit ang dalaga para batiin ang bida, at nagulat ito nang makilala siya bilang bagong examiner ng pagsusulit. Ipinaliwanag ni Thor na nararamdaman niya sa kanya ang karanasan ng isang magaling na mage, kaya medyo yumabang naman si Luna. Hiniling ni Reyna sa dalaga na magpakilala ng maayos at maging magalang kung gusto nitong makitang mature.
Muntik na silang magtalo, kaya pinakiusapan sila ni Thor na kumalma. Dahil dyan, nagpasya si Luna na palampasin na lang ang pasaring ng assistant bilang paggalang sa bida. Ipinaliwanag niya na ang susunod na bahagi ng pagsusulit ay ang harapin siya, at matatapos ang laban kapag tinamaan ng isa sa kanilang mga spell ang isa't isa. Pumasok sa arena ang dalawang mage at naghanda, pero napakabilis ng pag-atake ni Thor, kaya hindi man lang ito nakita ni Luna bago pa siya direktang tinamaan. Inanunsyo ni Reyna ang pagtatapos ng laban, na labis na ikinagalit ng mage. Nagdemand siya ng isa pang laban dahil nagpakampante raw siya. Ipinagtanggol ni Baden si Luna, at sumang-ayon si Thor dahil ayaw niyang pumasa sa pagsusulit ng hindi patas. Kaya inulit ang laban, at naghanda ang dalawang mage na umatake ng sabay. Alam ni Thor na magiging kasing sikap talunin ni Velgar si Luna dahil hindi niya ito kayang pahinain. Ang kanyang mga offensive teknike gamit ang iba't ibang elemento ay nagpapatunay ng malaking talento ng dalaga na nagpaalala sa bida ng isang lumang kaibigan. Natutong gumamit ng mahika ang kaibigang iyon kasabay ni Thor at mabilis siyang nalampasan. Hindi nagtagal bago nakaramdam ng pagkadismaya at selos ang bida na natatakot sa kung ano ang mangyayari kung makaharap sila ng banta sa hinaharap. Kaya nag-aral siya ng mabuti para hindi maging pabigat sa koponan at pinaghusay ang kanyang support magic. Pero sa huli, ang mga nagawa niya ay hindi isang bagay na maipagmamalaki niya. Pinagalitan ni Thor ang sarili dahil nawala siya sa mga alaala at napagtanto na na-frustrate si Luna dahil nababasa ng kalaban ang bawat galaw niya. Dahil sa pag-aalinlangang iyon, binigyan niya ng pagkakataon ang bida na talunin siya nang hulihin siya nitong hindi handa gamit ang simpleng wind spell. Inanunsyo ni Reyna ang pagtatapos ng laban, kaya napagtanto ni Luna na natalo siya dahil sa isang blind spot. Sa kabilang banda, nakahinda ng maluwag si Thor na nanalo siya gamit ang karanasan sa labanan. Siguradong dinurog siya ng kalaban niya kung lakasan lang ng atake ang basihan. Nang natuon ang atensyon ng lahat sa dalawang mage, sinamantala ni Baden ang pagkakataon para mag-cast ng spell sa ibabaw ni Luna. Si Thor ang unang nakapansin na may mali, at tumakbo papunta sa dalaga para sabihang ibagsak ang hawak nito. Kahit naguguluhan, ginawa ni Luna ang sinabi niya at binitawan ang kanyang staff. Pinagmamasdan itong mawasak ng spell ni Baden habang inilalayo siya ng bida para iligtas. Tiningnan niya kung ayos lang ang dalaga, kaya nahiya ito dahil matagal siyang nabuhat sa mga bisig ni Thor. Nang maibaba na siya, nilinaw ni Luna na tatalunin niya si Thor sa susunod at sabay tumakbo palayo. Kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, tumanggi si Baden na kilalanin ang bida. Walang ano-ano, dumating ang isang grupo ng mga knight para arestuhin ang acting commander sa ilalim ng utos ng imperyo. Inakusahan siya ng pagnanakaw ng pondo ng bayan, pangingialam sa Magic Academy, at pag-abuso sa kapangyarihan, kaya lilitisin siya ni Heinrich. Pinanood ng lahat na kalagkarin ng mga knight si Baden nang may pagkaawa. Kaya ibinaba na ni Reyna ang usapan para ipagdiwang ang pagkapanalo ni Thor sa pagsusulit. Matagumpay siyang nakapasa sa pagsusulit at nakuha ang kwalipikasyong kailangan niya para makasali sa koponan, kaya nagmalaki ang assistant ni Thor. Kalaunan, bumalik ang bida sa kanyang kwarto at humiga para magpahinga muna. Biglang may kumatok sa pinto at nagpaalam na papasok. Si Elena yon, humihingi ng paumanhin sa bastos na pag-ugali ni Baden. Dahil nagulat sa pagbisita, nagmamadaling lumabas ang bida para salubungin ito ng nakaluhod. Nagulat ang prinsesa sa reaksyong iyon, at mabilis siyang inimbita ni Thor na umupo. Pinag-usapan ng dalawa ang entrance exam, at sinabi ng bida na hanga siya sa rami ng talentong nakilala niya. Pinapanood ni Elena ang mga laban mula sa malayo at natuwa siya sa naging performance nito sa arena. Kinabahan si Thor sa papuri. Nahiya sa isang simpleng bagay, hiniling ng prinsesa sa mage na huwag masyadong magpakumbaba at kilalanin din ang kanyang sariling galing. Maya-maya pa, nagpasya siyang umalis para hindi makaabala sa kanya at sinabing umasa kay Reyna kung may kailangan man siya. Tutal, personal siyang nagboluntaryo na tulungan si Thor sa kahit na anong kailangan nito. Nang umalis si Elena, naiyak ng kaunti ang bida, na antig sa kung gaano siya pinahahalagahan ni Reyna bilang guro. Nag-alala siya nang maalala ang panukala ng prinsesa na magpakasal sila, at napagtanto ng huli na nasa sobrang pagkabalisa niya, ay hindi man lang niya napansing pumasok si Reyna sa kwarto para makipag-usap. Gusto ng assistant na ipagdiwang ang pagkapanalo niya. Kaya nagdala siya ng homemade na cake. Umupo ang dalawa para kumain, at doon nakita ni Thor ang kabaitan ng dati niyang estudyante. Kasabay nito, naisip niya na titigil na si Reyna sa pagtingala sa kanya kapag nagkasama na silang magtrabaho. Baka nga ma-realize din niya na hindi kasing galing ng bida ang inaakala niya mula sa malayo. Nakalungkot yon sa kanya, kaya ipinangako ni Thor sa assistant niya na pagbubutihan niya ang trabaho. Sagot naman ni Reyna, sa tingin niya ay sapat na ang ginagawa nito, kaya natouch na naman siya. Pagsapit ng gabi, natapos na ni Elena ang mga gawain niya at pinagsabihan siya ng isang lingkod na oras na para matulog. Kahit pa, kumuha siya ng notebook para i-drawing si Thor habang pinupuri ang dati niyang guro sa sinusulat niyang diary. Medyo nagselos din siya nang makita niya itong buhat si Luna sa mga braso niya. Naisip ng prinsesa kung sino ang pipiliin ni Thor sa pagitan ni Elena at Luna, kahit alam niyang isang tao lang sila.
Ang pinakamalaki niyang hiling ay sana matagpuan ni Thor ang kaligayahang nararapat sa kanya, at syempre, gusto niya itong pakasalan kaya gagawin niya ang lahat para makuha ang puso niya. Kinaumagahan, pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa pagtalo ni Thor kay Velgar. Nakakainis nga, pero gusto niyang maniwala na gaganda rin ang reputasyon niya sa hinaharap. Kaya nagpatulong ang bida kay Reyna para maghanap ng pwedeng trabahuhin. Hindi siya mapakali na nakaupo lang, at pakiramdam niya'y wala siyang kwenta. Tinawanan ni Reyna ang dati niyang propesor at kinuwento ang tungkol sa isang notice board kung saan pwede silang kumuha ng mga request para sa Mages Court, at doon din kumukuha ang Royal Guard ng mga gawaing hindi maresolba ng mga adventurer. Kadalasan, mga mahihirap o nakakabagot na misyon yon na hindi sulit sa liit ng pabuya. Mukhang apurahan ng ilan dito, at naging interesado si Thor sa isang request mula sa isang malayong nayon. Nitong mga nakaraang taon, nalalason daw ang mga pananim nila, pero wala pa namang napapahamak na mga tao. Nagdesisyon ang bida na puntahan ang nayon at tulungan ang mga taong yon. Pinagtsismisan ng ilang tao sa court na hindi magtatagumpay si Thor sa misyong yon, kaya naasar si Reyna. Pero pinakiusapan siya ni Thor na huwag na yung pansinin, para na rin iwas gulo. 2 oras ang lumipas, nakarating sa nayon ang 2 salamangkero, at mainit silang sinalubong ng mga taga roon. Nagpasalamat ang kapitan ng nayon, si Graba, sa pagtanggap nila sa request at dinala sila sa mga lason na pananim. Sinabi ni Graba na hindi daw ito dahil sa hangin, tubig, o lupa. Naniniwala ang ibang mga taga-nayon na ginalit nila ang banal na puno, kaya araw-araw silang nagdarasal dito para humingi ng tawad. Bilib si Thor nang makita niyang malusog ang puno kahit kumalat na ang lason sa paligid nito. Kahit pin-pressure siya ng mga inaasahan ni Graba at Reyna, sinubukan ng bida na linisin ang mga bukid. Sa simula, nawawala ang lason, pero bumabalik din ito makalipas ang ilang segundo. Dahil dyan, nadiskubre ng grupo na ang pinagmulan ng kontaminasyon ay ang mismong banal na puno. Sinabi ni Graba na ang punong iyon ay isang espiritual na simbolo na nabubuhay na ng higit sa 2,000 taon. Kahit ang mga opisyal na nag-imbestiga doon ay walang nakitang kahina-hinala, kaya humingi ng permiso ang bida na lapitan ang puno at gumamit ng spell para alisin ang lason. Sa pahintulot ng kapitan ng nayon, gumamit ng spell si Thor na nung unay parang walang epekto. Bigla na lang, isang ugat ang sumambulat mula sa lupa, at nagsimulang bumaluktot at lumaki ang katawan ng puno na nagpakitang isa itong trend. Isa itong halimaw na isinilang ng sumanib ang isang dryad sa isang katawan, at nakadepende ang lakas ng nilalang sa kung ano ang sinaniban nito. Pero hindi pa nakakakita si Thor ng ganito kalaking trend. Nang mag-umpisa na ang labanan, pinatakbo niya pabalik ng nayon si Graba gamit ang acceleration magic. Sinabihan niyang umatras si Reyna, pero handa ang dalaga na lumaban at sinuportahan siya. Alam ni Thor na mas makabubuting nasa tabi niya ito. Dahil ang pagharap sa Trent ay magpapataas sa misyon bilang rank, sumugod ang salamangkero sa mga may lasong ugat at hiniwa ito gamit ang kanyang espada. Samantala, sinubukan ng bida na pabagalin ang Trent. Nakakabilib ang bilis ng reflexes ng assistant na nagpa-nostalgic kay Thor sa hindi malamang dahilan. Lalapitan sana ni Reyna ang pangunahing katawan nito habang sinusuportahan siya ng salamangkero. Maya-maya pa, nagsimulang gumalaw ang mga sanga ng Trent na parang mga braso at humarang sa daraanan ng swordswoman. Ang hirap nitong putulin kaya nilagyan ng bida ng apoy ang espada ni Reyna. Sa ganoong paraan, nagawa ng dalaga na sirain ang mga ugat at sanga ng nilalang. Kahit hindi nila inaasahan, napagtanto nilang ginagamit ng Trent ang tubig para apulahin ang apoy. Matalino ang halimaw kaya nagdesisyon ang bida na gagamit sila ng ibang diskarte. Imbes na magtanong pa ng marami, nagtiwala si Reyna sa dati niyang guro at naghanda sa pag-atake ulit. Sumugod siya sa mga ugat at sinamantala ang katotohanang mas mabagal ito. Napaisip si Thor kung tinatawanan kaya sila ng Trent dahil minamaliit sila nito. Sa oras na gumamit ang nilalang ng tubig para apulahin ang apoy, pinalitan ni Thor ng yelo ang enchantment sa espada ni Reyna. Kahit na sa isang master mage, ang pagpapalit ng elemento sa isang enchantment ng ganoon kabilis ay talagang napakahirap. Kaya pala sobrang proud ni Reyna na kasama niya sa laban ng bida. Nagawa niya itong maging matagumpay dahil napayelo niya ang puno gamit ang tubig nito at napigilan din ang mga paggalaw nito. Pagkatapos, naging apoy ulit ang yelo, kaya tuluyang nasunog ang puno hanggang sa kaibuturan nito. Alam ni Reyna na hindi niya matatalo ng mag-isa ang halimaw, at muli siyang namangha sa support magic ni Thor. Matapos ang laban, napabagsak na lang ang bida sa lupa na nakaupo, pagod na pagod, at pinuri ang kanyang assistant dahil ginalingan nito. Maya-maya pa, nagpakita na ang mga taga-nayon para ipagdiwang ang pagkakatalo ng halimaw. Sinubukan ni Reyna na ibigay ang lahat ng papuri kay Thor, pero tinanggihan nito ang mga papuri. Pagkatapos, humingi ng tawad si Thor kay Graba dahil kinailangan nilang sirain ang banal na puno, pero sinabi ng kapitan na ayos lang yon. Dahil nakahinga na ng maluwag na ayos na ang lahat, nagtulong-tulong ang mga taga-nayon na tapusin ang trabaho, pinutol ang natira sa puno para hindi na kumalat ang apoy. Nakonsensya si Graba na hindi siya makapag-alok ng sapat na pabuya sa mga salamangkero,
kaya inabutan na lang nila ang mga ito ng ilang sako ng abo at uling na bihirang materyales at mahalaga sa kabisera. May sapat na materyales na ang nayon na magagamit nila, kaya okay lang sa kanila na ipamigay ang ganoong karami. Nang makaisip ng ideya, nakiusap si Thor sa kanila na hayaan siyang gamitin ang mga abo ng banal na puno para ispell ang mga pananim. Gusto niyang tulungan ang nayon gamit ang pinakamagaling niyang kakayahan na nature magic. Dahil ang banal na punong iyon ang nagbabantay sa mga tao sa loob ng 2,000 taon, naniniwala si Thor na matagal na itong nakikipaglaban sa dominasyon ng Dryad. Sa huli, pilit talaga silang pinoprotektahan nito, kaya lalong nakadama ng matinding pagpapala ang mga taga-nayon. Maya-maya pa, umalis na ang mga salamangkero at pinuri ng mga taga-nayon ang ginawa nila. Bigla na lang nakatanggap ng balita si Graba na mabilis na lumalago ang mga pananim na ginamitan ng salamangka ng abo ng banal na puno. Bilib na bilib ang lahat at naniwalang isa itong himala. Pag-uwi nila, nalungkot si Reyna dahil siya ang tumanggap ng lahat ng papuri para sa trabaho. Kung tutuusin, plano niya bilang prinsesa na pagandahin ang reputasyon ni Thor. Bigla na lang humingi ng tawad ang bida dahil masyado siyang pinagtrabaho. Nag-aalala siya kasi mukhang matamlay ang assistant niya simula pa nung nagmisyon sila, at natuwa naman si Reyna. Napansin ni Thor na kapag sinasabi ng salamangkero na pagod siya, agad inaalis ng bida ang pagod niya gamit ang mahika. Alam ni Reyna na hindi magtatagal at makikilala na ang lakas ni Thor at magiging isang lord siya. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng prinsesa ng perpektong palusot para pakasalan siya nito. Samantala, sa isang dungsyon, nahihirapan si Mia sa pakikipaglaban at takot siyang baka mamatay siya roon. Kinabukasan, pumasok sa trabaho ang bida habang naghihikab samantalang si Reyna ay punong-puno ng enerhiya tulad ng dati. Makalipas ang 5 minuto, bumubuntong hininga na rin siya pagkatapos siyang paalisin ni Thor. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niyang papunta ang lalaki sa headquarters ng Royal Guard at sinundan ito. Pumunta si Thor doon para tingnan ang mission board ng araw na yon at nalamang wala itong laman. Ayon sa mga tao sa headquarters, maraming gusto na ma-impress si Elena, kaya sinusubukan nilang pagbutihin pa lalo ang pagtatrabaho. May ilang sapat ang katangahan para maniwala na pwede pa nila itong hingan ng kasal, bagay na nagpaalala kay Thor sa hiling sa kanya ng prinsesa noon. Sa kalagitnaan ng usapan, may isang kabalyero na pumuna na talagang nagsusumikap na nagtatrabaho si Luna. Nakilala siya bilang henyo pero dismayado siya sa pagkatalo sa isang newbie na gaya ng bida. Habang binabaliwala ito, napaisip si Thor kung ano ang gagawin niya sa araw na yon dahil walang available na misyon. Pagkatapos, pinag-usapan ng mga kabalyero kung paano nagpunta si Mia at ang kapitan niyang si Boldos sa isang rank na dungsyon. Naghahanap ng detalye ang bida tungkol doon dahil may utang na loob siya sa baguhan. Umaasa siyang wala naman siyang dapat ikabahala, pero nagpa siya pa rin siyang tingnan iyon. Pinangunahan ni Boldos ang isang grupo sa dungsyon kahit wala siyang karanasan, kaya inilagay niya ang lahat sa posibleng panganib, kahit na misyon iyon na dapat inaasikaso ng guild. Mahihirapan ang mga kabalyero na tapusin yon dahil 20 adventurer na ang namatay doon. Pagkakuha ng impormasyon, mabilis na nagtungo si Thor papunta sa dungsyon gamit ang support magic. May mga kuta raw na ginagawa ang ilang mga halimaw para bantayan ang dungsyon core doon at itatago ito sa isang lugar na mahirap marating. Patuloy na magtatawag ng mga halimaw ang core mula sa teritoryo ng mga demonyo hanggat hindi ito nawawasak ng isang kabalyero o adventurer. Mababa lang ang mga rank ng bawat isa at kadalasan ay hindi naman nagdudulot ng problema. Kalaunan, nakarating ang bida sa nayon malapit sa dungsyon, at na-realize niyang tiyak na lumikas na ang mga residente. Nang papalapit na siya sa pasukan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang mahika para tingnan kung sino yon. Napagtanto ni Thor na si Reyna ito, na malamang ay sinusundan siya dahil gusto nitong iulat sa prinsesa ang nangyayari. Nag-alala siya dahil doon. Tutal, may posibilidad na matanggal siya sa trabaho kung mabigo siya, kaya nilakasan ng ating bida ang kanyang loob at tumakbo papunta sa dungsyon. Hindi niya pinansin ang reklamo ni Reyna na sobrang bilis niya para masabayan nito ang pagpasok sa dungsyon na nasa loob ng isang inabandunang minahan. Naghahanda si Thor sa posibilidad na biglang magbago ang ranggo nito dahil madalas itong nangyayari. Gamit ang kanyang mahiwagang paningin, nakita niya ang mga bakas ng mana at palatandaan ng mga lumang labanan. Hindi nagtagal, nakasalubong ng salamangkero ang ilang buhay na baluti at inisip kung sinadya ba itong iwanan ng mga kabalyero. Iyon ay isang halimaw na sumasakop sa isang patay na katawan, kaya nagiging zombie ito at mahirap talunin. Kaya maliban na lang kung paalisin mo ang espiritu, pabalik-balik lang ang halimaw na ito. Pagkatapos ay pinatigil ni Thor ang paggalaw ng baluti bago gumamit ng banal na mahika para talunin sila. Pagkatapos noon, patuloy niyang hinanap ang grupo ni Mia at si Reyna, na nanonood sa lahat, ay muling humanga sa galing ng kanyang dating guro dahil sa pag-alam nito ng banal na mahika. Patuloy na hinahangaan ng dalaga ang guro mula sa malayo at alam niyang kaya nitong harapin ang dungsyon ng mag-isa. Sa daan, napaisip si Thor kung inabandona ba ng grupo ni Mia ang laban at tumakas kaya napakaraming halimaw ang naiwan.
Hindi nakikita ng ordinaryong mata ang mga espiritu, kaya napakahalaga ng isang taong kayang gumamit ng mahikang nakakapagpakita sa kanila. Samantala, nahihirapan ang isang grupo ng mga kabalyero na talunin ang mga buhay na baluti. Sumisigaw silang lahat sa desperasyon at nagtatalo-talo, nadidismaya sa sitwasyon. Basta na lang tumakas si Boldus at iniwan ang kanyang mga kasamahan, at nagpasya si Thor na tapusin kaagad ang problema. Pinaalis niya ang espiritu sa lahat ng halimaw sa isang galaw lang at pinawi ang pagod ng lahat. Sinabi ng isa sa mga salamangkero na nagpaiwan si Mia para magbigay ng dagdag na oras, kaya tumakbo ang ating bida para hanapin siya. Gusto pa rin niyang maniwala na maayos lang ang kalagayan ng baguhan. Magaling itong dumepensa gamit ang kalasad. Sa parehong oras, patuloy na nahihirapan si Mia sa pagharap sa kanyang mga kalaban. Hindi nakikita ang atake ng mga espiritu at walang salamangkerong tutulong sa kanila. Pagod na siya at nag-aalalang baka mamatay siya doon. Napaiyak ang dalaga dahil sa takot, hanggang sa may pamilyar na boses na nagsabi sa kanya na umiwas sa ataking paparating mula sa likod. Sumunod ang kabalyero at napawi ang kanyang pagod dahil sa mahika ni Thor, at labis na nagulat nang biglang naging nakikita ang mga espiritu. Pinakiusapan sila ng ating bida na ipaubaya ito sa kanya, habang pinipigilan ng mga kabalyero ang atake ng mga baluti. Nagkaisa ang grupo at nagsimulang talunin ang bawat isa sa mga halimaw. Pagsapit ni Reyna sa kanila, tapos na ang laban. Pinuri ni Thor ang baguhan dahil nakaya nitong lumaban mag-isa hanggang ngayon. Kahit lubos na nagpapasalamat ang dalaga sa pagliligtas, nagtanong siya kung bakit naroon ang ating bida. Ipinaliwanag niyang nag-aalala siya para kay Mia, kaya nahiya ito at labis na naantig. Sa kabilang banda, hindi ito napansin ni Thor at sinigurado lang na wala siyang sugat. Pinanood ni Reyna ang tagpo at napabuntong hininga sa ginhawa dahil hindi na niya kailangang tumulong, kaya nagpa siya itong umalis. Biglang napansin ng bida na gumagalaw ang mga abo sa paanan ng kabalyero at binalaan siya na maghanda para sa isa pang laban. Pumasok ang mga abo sa isang butas sa dingding na malamang ay kinakain ng isa pang halimaw. Sigurado si Thor na makakaharap na nila ang boss ng dungeon. Sa pagkagulat, napagtanto ni Mia na makakaharap nila ang isang Death Eater, isang halimaw na masyadong malakas para sa isang ranked C na dungeon. Naisip niyang makakagawa siya ng pagkakataon para makatakas sila, at humanga si Thor sa pagpupumilit niyang manatiling kalmado. Ipinaliwanag ng bida na nasa likod ng silid ang dungeon core, kaya hindi sila makakatakas. Kahit nahihirapan, nasalo ni Mia ang mabigat na atake ng Death Eater, kaya napaatras ang halimaw. Ipinaliwanag ni Thor na kung iwan nila ang boss ng dungeon ngayon, mas marami ang mamamatay at makakain, at mas lalakas ang mga halimaw. Naniniwala siyang mananalo sila kung magtutulungan sila, kaya nagpa siya ang dalaga na magtiwala sa salamangkero at sumunod sa mga utos nito. Kaya sinabi ni Thor na kailangan muna nilang tanggalin ang kapa ng Death Eater, dahil matibay ito laban sa mahika at pisikal na atake. Dahil tiwala ang kabalyero sa kanyang lakas, binigyan siya ng karagdagang bilis gamit ang mahika para akitin ang halimaw. Nang subukan siyang atakihin ng Death Eater, pinigilan ni Thor na tumilapon ang dalaga. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong pumili kung aling mga atake ang sasaluin at kung ano ang iwasan para hindi siya masaktan. Naalala ni Mia na natutunan niya iyon kay Velgar, kaya sinimulan niyang basahin ang galaw ng boss ng dungeon. Nagkaroon ng kumpiyansa ang kabalyero na mananalo sila, kaya labis na humanga ang bida sa ipinakita nitong galing. Hindi nagtagal, sumuko ang Death Eater sa pag-atake sa dalaga at tinarget si Thor, dahil mas madali itong atakihin, pero hindi hinayaan ni Mia na masaktan ang salamangkero, kaya mabilis niya itong pinrotektahan gamit ang kanyang kalasad. Sa pagkakataong ito, sinamantala ng bida ang pagkalito para tagain ang halimaw. Kahit naguguluhan na ang boss ng dungsyon, patuloy pa ring inaagaw ni Mia ang atensyon nito gamit ang kanyang kalasad. Nagtulungan ang dalawa para unti-unting sirain ang kapa, at handang tapusin ito sa susunod na atake. Dahil sa determinasyon ni Mia na protektahan siya, naghanda si Thor na paalisin ang halimaw gamit ang banal na mahika. Sa paghampas ng Death Eater sa kalasag ng kabalyero, sinamantala ng bida ang pagkakataon para tapusin ang nilalang na iyon. Humingi siya ng tawad dahil pinaghirap niya ng husto ang kabalyero, at agad namang nilinaw ni Mia na masaya siyang tumulong. Nakakalungkot dahil nasira ang espada ni Thor, pero nagpa siya siyang iwi pa rin ito. Isa itong sandata na nakuha niya sa dungsyon, at maaaring isa itong labi mula sa isang lumang adventurer na pinatay ng Death Eater. Bago tuluyang masira ang core, napagdesisyonan nilang kunin ang lahat ng may halaga. Biglang lumutang sa hangin ang mga abo ng kaluluwa ng Death Eater, na lumikha ng isang magandang tanawin. Hindi nagtagal, ligtas na nakalabas ng dungsyon ang dalawa, at namangha si Mia nang makita itong maglaho. Masaya siya dahil ito ang unang pagkakataon niya, lalo na dahil napakarami niyang nakuha doon. Sinabi ni Thor na dapat muna silang magpahinga bago bumalik sa kabisera, at napansin niyang nakaalis na si Reyna. Nag-alala ang salamangkero na hindi naging maganda ang resulta, kaya napansin ni Mia ang kalungkutan sa kanyang mukha, at inisip na siya ang may kasalanan. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang kabalyero, dahil sa pagiging walang silbi, nahihiya sa kakulangan niya ng kakayahan, at nakakaramdam na hindi siya karapat-dapat sa Royal Guard.
Sa kabilang banda, hindi inisip ng bida na matatalo nila ang Death Eater kung wala siya. Nang maantig si Mia sa papuri, napansin ni Thor na may taong papalapit. Dumating ang mga tropang pinamumunuan ni Velgar sa minahan, at nakahinga ng maluwag ang lahat nang makitang ligtas ang baguhan. Inamin ng dalaga ang kanyang mga pagkukulang at nangakong mas pagbubutihan pa, pero sinabi ni Velgar na ginawa niya ang lahat kahit siya ang nakakuha ng kredito sa pagwasak ng Dongtion Core. Niliwanag ni Thor na tinulungan niya lang si Mia, kaya sinabi ng kabalyero kay Boldus na iba ang kwento niya sa sinabi ng baguhan. Nagulat si Boldus na makitang buhay pa ang dalaga, at naalala ni Thor na tumakas ang lalaki sa kalagitnaan ng laban kanina. Kinainis iyon ni Velgar dahil inakusahan ni Boldus si Mia na iniwan ang squad sa gitna ng laban, kaya sinubukan ng kabalyero na magpaliwanag at pinagbintangan niya pa itong nagnanakaw ng mga kayamanan sa Dongtion para pagkakitaan. Pero walang naniniwala sa kanya, dahil matagal na palang sinabi ng ibang kabalyero ang totoo kay Velgar, kaya ginamit niya ang kanyang otoridad bilang kapitan para patalsikin si Boldus sa Royal Guard. Bukod pa rito, pinasalamatan ng kabalyero si Thor sa tulong at yumuko pa, kaya labis na kinabahan ang ating bida. Alam ni Velgar na responsibilidad niya bilang kapitan na asikasuhin ang mga ganitong problema, hindi ng isang taong mula sa hukuman ng mga salamangkero. Dahil sinisisi niya ng husto ang sarili, nagpa siya ang bida na ayusin ang lahat at humingi ng isang pabor. Ipinabuhat ng salamangkero sa mga bantay ang mga gamit na nakuha nila sa Dongtion patungo sa guild. Walang pakialam si Thor sa mga pabuya o pera mula sa trabaho, kaya nagulat si Velgar at napatawa na lang si Mia. Sa totoo lang, gusto lang ng ating bida na panatilihin ang magandang relasyon ng mga kabalyero at mga salamangkero. Sa halip na bumalik sa syudad sakay ng karwahe, mas pinili niyang maglakad at sinamahan siya ng dalaga na ayaw makatabi si Boldus sa bayahe. Gusto ring gamitin ng babaeng kabalyero ang pagkakataong iyon para pakiusapan si Thor na turuan siya ng support magic. Alam niyang abala talaga ang bida, pero gusto niyang mas maging malakas pa. Bigla na lang napaiyak si Thor dahil sa saya at labis siyang handang turuan ito. Kung matututo ng mahika si Mia, hindi na siya ulit maiinis sa mga taong walang galang. Naalala niya ang mga sinabi ni Boldus dahil sa komento. At kahit hindi siya na-offend, pinalampas niya na lang ito dahil nakita niyang tuwang-tuwa si Thor. Samantala, nawala si Luna sa gubat pero ayaw niyang humingi ng tulong. Nang gabi ring iyon, lumabas sina Thor, Reyna, at Mia para kumain at magpahinga. Nangyari ito pagdating nila sa maharlikang kabisera. Inimbitahan ng babaeng kabalyero ang ating bida sa hapunan, na ang palusot ay wala pa siyang alam na magandang lugar, pero kakadating lang din ni Thor sa syudad. Tapos bigla na lang sumulpot si Reyna at nagpa siyang dalhin sila sa isang masarap na kainan. Habang kumakain sila, nagreklamo ang assistant dahil hindi niya nakitang lumaban ang ating bida gamit ang espada. Ayaw maging sentro ng usapan ni Thor, kaya sinabi niyang gusto ni Mia na matuto ng support magic. Matapos iyon, inamin ng babaeng kabalyero na madalas minamaliit ang paggamit ng mahika dahil labag ito sa diwa ng chivalry o pagiging kabalyero. Sumang-ayon ang lahat na kalokohan ang tawaging tamad ang isang tao dahil umaasa ito sa suporta para lumakas. Sa kalagitnaan ng usapan, naramdaman ng ating bida na medyo nakakanostalgia ang paligid sa kanilang lamesa. Pagkatapos ng hapunan, naglakad ang tatlo sa mga kalye at nakita ang estatwa ni Alan. Ginawa itong pagkakataon ni Mia para tanungin si Thor kung ano bang klaseng bayani ito noong nabubuhay pa siya. Nagpalusot ang bida at sinabing walang pinagkaiba sa nakasaad sa alamat, pero alam ni Reyna na palaging tumatanggi ang salamangkero na magbigay ng detalye sa nakaraan. Lalo na't nagdududa siyang mabuting tao si Alan pagkatapos nitong paalisin si Thor sa grupo. Hindi naman intensyon ng prinsesa na manghimasok at magtanong sa pribadong buhay nito, pero napagtanto niyang siguradong nakakaramdam ng matinding konsensya ang kanyang guro. Kinabukasan, nakatanggap si Thor ng maraming gamit sa kanyang silid bilang pabuya sa pagtalo niya sa Death Eater. Kahit inako na ng mga kabalyero ang parangal sa pag-clear ng Dongtion, iginiit ni Velgar na kahit papaano ay makatanggap ng pabuya ang bida. Kahit na magandang balita iyon, hindi alam ng salamangkero kung ano ang gagawin sa ganoon kalaking pera, kaya iminungkahi ni Reyna na gumawa ng mga bagong kagamitan mula sa mga materyales. Talagang magiging kapaki-pakinabang ang balabal ng Death Eater kung magagamit nila, kaya napagpasyahan ng dalawa na pumunta sa paggawaan ng kagamitan. Kalaunan, nalaman nilang pwede nilang iakma ang balabal, pero hindi sila makagawa ng bagong espada mula sa karit ng boss ng Dongtion. Gawa iyon sa espesyal na bakal na hindi kayang panday ng mga tao, at hindi man lang nila maabot ang sapat na init na kailangan sa pandayan ng kabisera. Kaya naisip ng bida na kung kailangan nila ng ganoon katinding apoy, baka makatulong siya. Humingi siya ng pahintulot na pumasok sa gawaan at isinagawa ang nasa isip niya. Papahinain ni Thor ang resistensya ng karit sa mana para matunaw nila ang bakal gamit ang mahikang apoy, at kukulungin niya ang apoy sa pandayan para mapanatili ang tindi ng init. Sa gulat ng lahat, nagawang painitin ng salamangkero ang karit, kaya makakagawa na sila ng bago. Nakagawa ang panday ng dalawang bagong espada dahil sa dami ng bakal, isa para kay Thor at ang isa naman ay para kay Reyna.
Kahit pareho silang salamangkero, tanging ang assistant lang ang totoong marunong mag-espada, kaya itatago ng bida ang sa kanya bilang proteksyon. Bukod pa roon, nasa kanya na ang balabal na may resistensya sa mahika, na nagpalakas palalo sa kanya. Pagkalabas nila sa pandayan, sinabi ni Reyna na nakokonsensya siya sa pagkuha ng bagong gamit mula sa materyales ng Death Eater, kahit hindi man lang siya lumaban. Gusto siyang bigyan ng pabuya ng bida dahil lagi niya itong tinutulungan, kaya napangiti ng bahagya ang dalaga. Sa huli, nagpa siya ang dalawa na lumabas para maghapunan at i-enjoy ang natitirang oras ng kanilang day off. Sa ibang araw, naghanap ang dalawa ng mga misyon at nalaman nilang marami silang pwedeng gawin. Nabalitaan ni Thor na sunod-sunod ang pagtanggap ng misyon ni Luna, kaya naisip niyang siguro ay nagpapahinga na ito ngayon. Pero kalaunan, may mga nabanggit na hindi pa nakakabalik ang dalaga mula sa huli nitong misyon sa loob ng 3 araw. Ang misyon ay para imbestigahan ang isang malaking halimaw sa Cargo Forest, isang lugar kung saan madaling maligaw. Iniisip ng ilan na baka mawalan ng pasensya si Luna at sunugin ang buong lugar bago siya bumalik, pero nagpa siya pa rin ang bida na hanapin siya. Napabuntong hininga si Reyna dahil palaging mabait si Thor at nag-aalala para sa ibang tao. Puno ng iba't ibang nilalang ang kabubatan, at walang ordinaryong tao ang lalapit doon dahil sa pangangaso ng mga halimaw. Inisip ni Thor na madali lang mahanap ang nawawalang salamangkero kung walang hahadlang sa kanila. Sa isang kalapit na puno, nakita ng dalawa ang isang mahikang marka na iniwan ni Luna. Nagpasya silang sundan ang naiwan niyang bakas para mahanap siya, habang mabilis na binabagtas ang kabubatan gamit ang support magic. Masaya ang bida na makita kung gaano kahusay gamitin ni Reyna ang mga itinuro niya. Di naglaon, naubos ang mga bakas ng mahika, at nakita nila ang labi ng isang bakbakan. Sunog ang mga kalapit na puno, at lumikha ng bagong daan ang mga bakas ng dugo mula sa halimaw kaya nagpasya silang sundan ito. Habang nag-imbestiga sila, naisip ng bida na baka humingi ng tulong ang sugatang halimaw sa mga kasamahan nito habang tumatakas. Kung ganoon, napagtanto ng dalawang salamangkero na naligaw si Luna habang nangangaso sa kalagitnaan ng Dark Forest. Wala nang mahanap na bakas ng mga paa si Thor, kaya nagpasya siyang hanapin siya sa pamamagitan ng paglalabas ng mana. Isang bihasang salamangkero si Luna, kaya tiyak na mararamdaman niya ang mana ng tao at sasagot sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. Si Reyna naman ang bahalang mangakit at pumatay sa anumang halimaw. Naakit ng kapansin-pansing kapangyarihan, nang makapaglabas ng mana ang bida, tumakbo ang dalawa papunta sa gilid ng gubat at nakita nila si Luna. Nagwala ang dalaga nang makita sila at sumigaw, nagtatanong kung bakit sila nandun, pero natigil siya sa pagreklamo dahil sa sakit ng sugat niya. Nilapitan siya ni Thor para tingnan kung sugatan ba siya, at napagtantong sumasakit pala ang tiyan ng dalaga matapos kumain ng kabute. Kaya ginamit niya ang kanyang mahika para pagalingin ito, na nagpahiya at nagpasalamat kay Luna. Bago pa siya makapagtanong kung bakit sila nandun, napasigaw ang salamangkero nang may lumitaw sa kalangitan. Nang tumingala sila, may nakita silang mga dragong lumilipad sa itaas nila. Kilala ang mga ito bilang pinakamapanganib na nilalang dahil ginagawa nilang abo ang lahat. Tinanong ni Reyna kung ito ba ang halimaw na hinuhuli ni Luna kanina, at sumagot siya ng hindi dahil masyado itong malakas para patumbahin ng isang salamangkero lang. Dumating para sumugod ng patago ang butiking hinahabol ng salamangkero, pero mabilis itong pinatumba ni Reyna gamit ang isang taga ng espada. Ang problema ay nakatawag ito ng tulong, kaya napaligiran ang grupo mula sa lahat ng direksyon. Nakonsensya si Luna dahil nilagay niya sila sa panganib at sinabihan silang tumakas habang gumagawa siya ng paraan para makuha ang atensyon ng mga kalaban. Tumanggi si Thor at iminungkahing si Reyna ang bahala sa mga butiki habang silang dalawa naman sa mga dragon. Naniniwala siyang mananalo sila kung magtutulungan sila bilang isang pangkat. Naiinis dahil nautusan, humarap si Luna at pinrotektahan si Thor mula sa buga ng apoy ng dragon gamit ang kanyang mahika. Nakakabilib ang kapangyarihan ng dalaga, at pinuri siya ng bida dahil sa bilis ng kanyang kilos. Dumating ang pangalawang atake, at napagtanto ni Luna na naubusan na siya ng mana para patuloy silang protektahan. Kaya pinatibay ng bida ang harang gamit ang yelo, na nakapagpagulo kay Luna dahil dapat natutunaw ng apoy ang mahikang iyon. Kahit pa ganun, nagawa nilang makaligtas, at ipinaliwanag ni Thor na swerte sila dahil batang dragon pa lang ang kalaban nila. Itinuro niya na tumataas ang lipad ng halimaw, nag-ipon ng mana para sa panibagong buga ng apoy. Nakakabilib dahil gusto pa rin itong lumaban ng ganoon katindi, at naiinis si Luna sa komento dahil parang minamaliit siya ni Thor at ikinukumpara siya sa dragon. Pero kasabay nito, alam ng salamangkero na mas matanda at mas bihasa ang bida, kaya makikinig siya sa plano. Ipinaliwanag ni Thor na ang kahinaan ng nilalang ay ang nakabaligtad na kaliskis sa leeg nito, kaya kayang-kaya nila itong pabagsakin sa isang tira. Ipinaliwanag din niya kung paano nila ito gagawin, at naghanda na uli ang dragon para umatake sa kanila. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila, at naghanda si Luna ng harang na balot ng tubig. Ang plano ay para bawasan ang tindi ng apoy at dumepensa habang inaatake ni Thor ang kahinaan ng dragon.
Pinabagal ng salamangkero ang pagkampay ng mga pakpak nito, kaya napilitan itong bumaba sa lupa at panandaliang nawala ang resistensya nito sa mahika. Pagkatapos, tinamaan ni Luna ng kidlat ang mismong kahinaan ng nilalang, pero hindi pa rin bumagsak ang halimaw, at muntikan na hindi maprotektahan ni Thor ang dalaga mula sa isa pang buga ng apoy. Agad pagkatapos nito, sinigawan niya ito para maghandang patamaan uli ang kahinaan ng dragon, sinusubukang gisingin ang dalaga mula sa pagkagulat. Samantala, muling tumayo ang halimaw, kaya napilitan ang bidang pigilan ito gamit ang mahika habang itinatayo si Luna. Pagkatapos ay natauhan na rin ang salamangkero at tinamaan na niya ang dragon. Bilang pagtapos, nagdiwang si Thor sa pagkapanalo at pinuri ang dalaga, na nagbigay sa kanya ng hiya at pag-aalala sa kalagayan ni Thor pagkatapos siyang protektahan nito. Sa gulat ni Luna, maayos siya dahil pinrotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang mahika ng tubig. Nainis ang dalaga na wala lang pala siyang ipinag-alala, pero pinasalamatan niya si Thor dahil inilagay nito sa panganib ang sarili. Sa kabila nito, hirap makarinig ang bida dahil panandalian siyang nabingi sa kidlat. Naalala ni Luna na palagi siyang pinupuna dahil naapektuhan niya ang mga kasamahan niya sa light magic, kaya agad niyang pinagaling ang tainga ni Thor. Maya-maya, lumapit na si Reyna sa kanilang dalawa, at nagpasya ang bida na simulan ng kunin ang mga naiwang materyales mula sa dragon. Pinakiusapan ni Thor si Luna na linisin kung anuman ang makukuha nila at sunugin ang hindi kailangan, at naguluhan ang dalaga kung bakit hindi siya pinagalitan dahil sa kanyang kakulangan sa kakayahan. Kasabay nito, napagtanto niyang hinding-hindi magsasabi ng ganoong mga bagay ang dalawa, kaya tumulong na siyang tipunin ang lahat. Nang dumating ang grupo ng guild para tumulong, tinawag si Thor para tingnan ang isang kakaibang bagay na nakuha nila mula sa katawan ng dragon. Sa paglapit pa nila, napansin nilang mukha itong batong mahika, pero sa totoo lang ay isa itong dungeon core. Naguluhan ang lahat sa kanilang nakita, nagpasya ang bida na dadalhin nila ang bagay sa himpilan para imbestigahan. Pagsapit na ng gabi nakabalik sa syudad ang tatlo, pagod na pagod mula sa trabaho maghapon. Nagreklamo si Luna tungkol sa dami ng mana na nagamit niya para ayusin ang mga materyales, at sinabi ni Thor na kinakailangan iyon, dahil baka aabutin sila ng siyam-siyam kung sa lumang paraan nila titipunin ang mga iyon. Eksakto naman, nakaramdam ng sakit sa kanyang binti ang salamangkero, at inalok siya ng assistant na masahihin iyon pagbalik nila sa kwarto. Sinubukan ng bida na tanggihan ang alok, kaya sinabi ni Luna na may alam siyang medicinal bathhouse na nakakatulong sa pagkapagod. Nauutal siyang gumawa ng palusot na hindi naman sa may paki siya kung pagod ito, kundi gusto lang niyang magpakita ng pagiging matanda at pagtanaw ng utang na loob sa tulong na nakuha niya kanina. Sa huli, nagpalipas ang grupo ng gabi sa hot springs para magpahinga. Sa kabila nito, hindi pa rin maalis sa isip ni Thor ang tungkol sa dungeon core na nakuha niya sa loob ng dragon. Simula nang matalo ang Demon King, bihira na lang lumitaw ang mga bagong dungeon. Gayunpaman, ilang dungeons ang lumitaw malapit sa kabisera na may mga malalakas na halimaw, kaya nagmumukhang may taong may masamang layunin ang nasa likod nito. Kaya nagtataka ang bida kung paano niya ito ire-report sa himpilan. Kinabukasan, ipinaalam niya kay Elena ang lahat ng nalaman niya, at nagpasya siyang sisimulan na nilang imbestigahan ang sitwasyon, dahilan para lalo pa siyang hangaan ng bida dahil malaking tulong ang pagkakaroon ng mabuting pinuno. Higit sa lahat, ang sarap sa pakiramdam ni Thor na magkaroon ng superior na nagtitiwala sa kanya. Dumating si Reyna para bumati ng magandang umaga sa bida, at ginamit niya ang pagkakataong iyon para sabihin sa kanya ang tungkol sa report niya kay Elena. Todo puri ang salamangkero dahil sa pagiging maagap at pagtataglay nito ng mga katangian bilang isang reyna na talagang nagpataba sa puso ni Reyna. Ilang sandali pa, tumungo ang dalawa sa lagayan ng mga misyon para kumuha ng trabaho. Samantala, nagpasya si Luna na pumunta at magpahinga pagkatapos umubos ng napakaraming mana para patumbahin ang dragon. Kaya ipinagpatuloy ni Thor ang misyong imbestigahan, ang mga sigaw na naririnig ng mga tao mula sa mga imburnal sa kabisera. Kung may sumusubok mang gumawa ng mga dungyon, magandang lugar para gawin iyon ang mga imburnal sa ilalim ng lungsod. Bukod pa roon, napakalaki ng ilalim ng lupa na parang maze, na naging dahilan kung bakit hindi matukoy ng mga kabalyero kung saan nagmumula ang mga sigaw mula sa imburnal. Gayunpaman, gustong makasiguro ng bida na ligtas ang mga tao, at nag-aalalang baka may mga halimaw na lumitaw. Gamit ang kanyang mahikang paningin, walang maramdamang kakaibang mana si Reyna sa malapit. Mukhang malinis din ang lugar at walang tao, lalo na't laging pinapanatiling malinis ang lugar na yon. Kung ganoon, maliban na lang kung medyo matalino ang mga halimaw, hindi nila ito mahahanap. Saka sinabi ni Thor na kanina pa sila sinusundan at dapat na nilang tingnan kung sino yon. Mukhang hindi si Mia dahil sobrang lakas ng mana at hindi sila makita dahil gumagamit sila ng magical invisibility tool. Kaya nagpasya ang dalawa na magpatuloy sa paglalakad at huwag na lang pansinin ang sumusunod sa kanila dahil mukha namang hindi ito kalaban. Matapos ang mahabang paglalakad, wala silang nakitang kahina-hinala sa paligid. Bigla na lang, may liwanag ng sulo na lumitaw sa likuran nila sa may pasilyo habang papalapit ang isa pang grupo.
Si Mia pala ito, at kasama niya ang iba pang babaeng knights habang nag-inspeksyon sa ilalim ng lupa. Sa daan, nakasalubong nila si Thor, at nagulat ng husto si Mia nang bigla siyang makita. Dahil dito, nabigyan ng libreng suntok ang bida natin, kaya napilitan ang dalaga na humingi ng tawad. Kahit hindi ito dinamdam ng bida, bumilib siya sa bilis ng reaksyon ni Mia. Napagtanto ng dalawang grupo na iisa lang ang pakay nila, kaya nagpasya silang magsanib puwersa sa investigasyon. Sa mapa ng mga knight, itinuro ni Reyna ang isang maliit na tagong kwarto na wala sa mapa ng mga mage. Pinuntahan nila ito para tingnan, at natagpuan ang isang lugar na walang alikabok pero medyo basa. Gamit ang magical sight, nakakita si Thor ng bakas ng mana at lumapit sa pader sa likuran. Hindi nagtagal, may nakita siyang kandado, at napansin ni Reyna na mabubuksan lang ito gamit ang isang magical tool. Nang sandaling iyon, nagpasya ang bida na bubuksan niya ito nang sapilitan. Dahil matagal pa kung hahanapin ang susi, laking gulat ng lahat nang mabuksan niya ang daanan sa pamamagitan ng pagputol sa supply ng mana nito. Nakakita sila ng panibagong hagdan, at may masangsang na amoy na nagmumula rito. Pagbaba nila, natagpuan nila ang isang arena at ilang selda na may nakakulong na iba't ibang uri ng halimaw. Naisip ni Reyna na isa itong lugar kung saan nagkakaroon ng mga iligal na pustahan sa pagpapalaban sa mga tao. Bigla na lang may mga boses na nagtanong kung paano sila nakababa roon. Nagpanik ang mga lalaki nang ma-realize nilang mga knight ang dumating, kaya naghanda silang ikandado ang mga daanan at buksan ang mga hawla. Hindi nagtagal ay napalibutan na ang grupo ng napakaraming halimaw, pero nanatiling kalmado si Mia dahil may tiwala siya kay Thor. Naisip ng bida na hindi niya pwedeng bigyan ang tiwalang iyon, kaya nagpasya siyang magbigay ng suporta gaya ng dati niyang ginagawa. Samantala, ang natitirang bahagi ng grupo naman ang sasalakay sa bawat halimaw. Gustong ipakita ni Reyna kay Thor ang bunga ng kanyang pagsasanay, at bumilib naman ang ibang babaeng knights kung gaano kadali silang nakakapaglaban dahil suportado sila ng bida. Hindi nagtagal, natalo nila ang lahat ng halimaw, kaya natakot ang mga bandido at nagsimulang tumakas. Pero bago pa sila makalayo, may gumamit ng mahika para paralisahin sila. Ang taong iyon ay si Luna, na nagrereklamo dahil naunahan pa siya ng iba sa investigasyon. Nag-aalala ang bida dahil palagi niya itong nakikitang nagtatrabaho ng mag-isa, habang nagrereklamo naman ang mage dahil kaya naman daw niya ang sarili niya. Maya-maya pa, bumaba na sa ilalim ng lupa ang mga gwardiya ng kapital para mag-inspeksyon. Sinabi ni Thor na ang pamamalakad ng ganoon kalaking arena ay hindi kayang gawin ng kung sino-sino lang. Nakilala agad ng mga nahuling bandido ang mga knight pagdating nila, kaya siguradong may kasabwat sila sa loob ng palasyo. Bigla na lang nakaramdam ng kakaiba ang bida mula sa loob ng isa sa mga selda. Nilapitan niya ito para tingnan, at noong una, wala siyang makita gamit ang magical sight, hanggang sa may nakakatakot na boses na pumuri sa kanya dahil naramdaman niya ito. Sumigaw si Thor para maghanda ang lahat sa panibagong laban, at isang bagong nilalang ang lumitaw mula sa dilim. Nainis ang halimaw nang tawagin siyang isang lich, at nagpakilalang siya si Regals, isa sa mga tauhan ng Demon King. Medyo nagulat si Thor, kaya humakbang paharap si Reyna para asarin ang nilalang dahil gusto niyang makaganti. Nagwala sa galit si Regals nang marinig ang pambabastos laban kay Gisbar, habang nagluluksa sa pagkamatay nito, at naghahandang isakripisyo ang mga tao sa kapital para ibalik siya. Bigla na lang nagsitayuan ang mga bangkay ng mga halimaw at naging mga zombie. Na-realize ni Reyna na napakasama ng sitwasyon at naisip kung ano kaya ang nararamdaman ni Thor ngayon na narinig niya uli ang tungkol sa Demon King. Nag-aalala siya para sa bida, pero nagpasalamat ang mage sa pag-aalala nito. Sa halip, naghanda siya para durugin ang mga pangarap ng sinumang gustong buhayin muli si Gisbar. Habang na-realize ni Reglas na kaharap niya ang tumalo sa kanyang pinuno, humingi ng tulong si Reyna sa mga babaeng knight para patumbahin ang mga zombie. Ang necromancy ay isang uri ng mahika na kumakain ng maraming mana, pero kung masisira nila ang higit sa kalahati ng katawan ng zombie, hindi na ito makakabangon pa. Ang plano ay lilituhin ng mga babaeng knight ang mga mas mahihina habang tatapusin naman ni Thor ang iba. Kahit pa, walang balak si Regals na tumayo lang at naghanda ng isang fireball para patumbahin silang lahat ng sabay-sabay. Sumigaw si Mia, nag-aalala para sa bida, pero madali nitong naapula ng tubig ang atake ng kalaban. Inasar ng mage ang galit ng lich tungkol sa paghihiganti nito at ininsulto si Gisbar, kaya lalong nagalit si Regals. Kaya naghanda ang halimaw ng maraming atake ng sabay-sabay, at pinigilan itong lahat ni Thor ng walang kahirap-hirap. Namangha ang mga babaeng knight kung gaano kalakas ang mage, at ipinaliwanag ni Reyna na basic elemental magic lang iyon. Gayunpaman, pambihira si Thor pagdating sa galing niya sa pagbalance ng teknike at kapangyarihan, bagay na hinahangaan ng kanyang assistant. Patuloy na pinupukaw ng bida si Reglas para gamitin nito ang lahat ng itinatago niyang lakas, kaya nagpasya ang halimaw na ilabas ang tunay niyang kapangyarihan. Gaya ng inaasahan ni Thor, paubos na ang mana ng kalaban sa bawat spell nito, at napapagod dahil sa mga pang-aasar at pagkadismaya sa mga depensa ng mage. Hindi nagtagal, tumigil sa paggalaw ang mga zombie nang kanselahin ng lich ang necromancy para depensahan ang sarili sa atake ni Thor.
Galit na galit si Regulus dahil huli na nang mapagtanto niya ang plano ng kalaban, kaya hindi na siya nakadepensa sa huling atake ng bida, o iyon sana ang dapat na nangyari. Ngunit tinapos ng mahika ng ibang tao ang Lich bago pa si Thor, at nagtaka ang lahat kung sino ang gumawa nito. Pagtingala nila, napagtanto nilang si Luna pala ang tumapos sa halimaw bago pa si Thor, kaya nag-init ang ulo ni Reyna dahil ninakaw nito ang eksena niya. Bago pa simulan ang grupo na kunin ang mga materyales na naiwan ng halimaw, nilapitan ng mage si Regulus, at may natagpo ang nagpabahala sa kanya. May nakita rin siyang dungeon core sa loob nito, na kumukumpirma sa koneksyon ng arena at ng mga kamakailang kakaibang pangyayari. Kahit pa, hindi papayag si Thor na mabuhay muli ang Demon King. Kinalaunan, nagmakaawa si Luna sa bida na patawarin siya sa pagpatay kay Regulus, at nanatiling galit sa kanya si Reyna dahil sa pagiging padalos-dalos nito. Sa huli, nagpa siya ang investigation group na pumunta sa hot springs para mag-relax at maghapunan. Sa gitna ng kwentuhan, sinabi ng mga kaklase ni Mia na interesado sila sa support magic, kaya nakaramdam ng tuwa si Thor. Samantala, sa isang lugar na malayo sa imperyo, pabalik na sa headquarters ang tunay na commander ng mga knight. Sa paglipas ng panahon, patuloy na sinanay ng mga estudyante ni Thor ang paggamit ng support magic. Tinulungan sila ni Reyna, ipinapaliwanag kung paano gagaling at partikular na istrikto kay Luna. Dumating ang bida sa klase maya-maya pa. Nagulat siya nang makitang maagang nagtipon ang lahat, sinabi ni Mia na kayanan niyang gumamit ng acceleration ng mag-isa, at pinuri siya ni Thor dahil dito. Sinabi naman ni Luna na natutunan na rin niyang gumamit ng magic vision, habang inasar siya ni Reyna na ang bagal niya raw matuto. Dahil doon, kumapit na lang si Luna kay Thor, nagrereklamo na masyado raw istrikto si Reyna. Nainis lang lalo rito ang kanyang assistant, kaya pinakalma ni Mia ang lahat. Matapos nito, lumayo si Thor kay Luna para linawin na may rason kung bakit istrikto si Reyna. Para mapagaan ang sitwasyon, ipinakita niyang nagdala siya ng merienda para sa lahat, at nagmungkahing magpahinga muna. Naantig si Reyna dahil naalala ng bida ang paborito niyang flavor, at gumanda ang mood niya dahil napakabait ni Thor. Naisip ng dalaga kung espesyal ba siya para sa guro niya, at hindi isip bata tulad ni Luna. Pagkatapos kumain at magpahinga ng mga estudyante, lumabas sina Thor, Reyna, at Luna para maglakad-lakad sa kapital. Napansin nilang napakaraming tao roon na medyo pambihira. Nagreklamo si Luna na wala silang ginagawa, at inasar siya ni Reyna na umalis na dahil gusto niyang masolo si Thor. Patuloy sa pagtatalo ang dalawa hanggang sa biglang nakaagaw ng pansin nila ang isang nagdiriwang na grupo ng mga tao. Paglapit nila, napagtanto nilang sinasalubong pala nila si Arno, ang kapitan ng mga gwardya. Noong nakaraang taon, natalo niya ang dating pinuno at nakuha ang posisyon, kaya tumanggap siya ng maraming papuri mula sa emperador. Sinabi ni Reyna na sikat si Arno sa mga dalaga sa kapital, na ikinainis naman ni Luna dahil isa rin siya sa mga humahanga rito. Sinabi pa niyang interesado lang siya sa taong mas magaling sa kanya sa mahika, pero hindi siya pinansin ni Thor at sa halip ay itinuro ang paparating na kapitan. Bigla na lang nagkatinginan ang bida at si Arno, at nang sandaling iyon, tumalon ang kapitan mula sa kanyang kabayo at tumakbo palapit sa kanya. Lumuhod ito, sobrang saya na makita uli ang kanyang dating guro na nakakuha ng maraming atensyon. Nagulat si Thor dahil hindi niya akalaing magiging ganito kagaling ang dating pasaway niyang estudyante. Pinapasama ng isa sa mga knight si Arno papuntang palasyo, dahil gumagawa lang ng walang kwentang chismis ang pag-uusap nila, kaya nagpa siya ang kapitan na umalis, at nakiusap sa bida na magkita sila sa headquarters mamaya. Sinabi ni Thor sa mga babae na tinuruan niya ito dati ng mahika, pero hindi niya alam ang apelyido nito kaya hindi niya agad nakilala. Nagpa siya ang tatlo na lumayo muna sa dami ng tao para makapag-usap ng sarilinan. Palaging iniisip ni Reyna na kakaiba na gumagamit ng mahika ang kapitan, pero naiintindihan na niya ngayon dahil galing pala sila sa isang paaralan. May lumang batas sa Royal Guard na nagbabawal sa paggamit ng mahika sa labanan dahil napapabayaan nito ang pisikal na pagsasanay. Hanggang ngayon, may mga tao pa ring mas gusto ang makalumang estilo ng mga knight at mahigpit na sumusunod sa lumang batas. Sa kabilang banda, ganap na kabaligtaran si Arno, kaya naging target siya ng matinding inggit at galit. Nang marinig iyon, gusto tuloy siyang tulungan ni Thor. Tutal, dati naman siyang guro nito na sinang-ayunan ng dalawang babae. Nagpa siya ang bida na mauna na para makipagkita sa kapitan, at binilinan sina Reyna at Luna na huwag masyadong mag-away habang wala siya. Pagdating niya sa headquarters, nagmakaawa si Arno kay Thor na maging magic instructor ng mga knight. Nangatuwiran siya na kailangang maging pinakamalakas ang mga gwardya, at mahalagang magkaroon sila ng magaling na mage. Kinabahan si Thor sa dami ng papuri at inaasahan sa kanya, at hindi nagtagal ay dumating si Velgar para suportahan ang ideyang ito. Nabanggit niyang magaling ding guro ang bida, na ikinagulat nito dahil naging interesado ang ibang mga knight. Isa rin si Velgar sa mga tagahanga ni Arno. Bago pa man makatanggi si Thor, may iba nang tumutol sa pagkakaroon ng magic instructor. Tumanggi ang kabalyerong nagngangalang Etman na makipagtulungan sa hukuman ng mga salamangkero.
Naiintindihan ni Arno kung gaano siya kadesidido, pero napakabagsik niya kaya naalala ng bida noong siya ay isa pang basagulero. Kahit si Mia, na gustong suportahan si Thor, ay natakot na madamay sa pagtatalo. 10 taon na ang nakalilipas, noong hinarap ng grupo ng mga bayani si Gisbar, nahirapan ang mga kabalyero na talunin ang mga halimaw at marami ang nasawi. Gayunpaman, si Atman ay anak ng dating kapitan at ayaw niyang tanggapin ang paggamit ng mahika, kaya humingi siya ng botohan para magdesisyon kung ano ang gagawin. Sumagot si Arno na dapat nilang ayusin ito sa pamamagitan ng isang duelo. Gaya ng sinasabi ng tradisyon, tumanggi ang kabilang grupo dahil naghihinala sila na nilabag ng kapitan ang mga patakaran sa paggamit ng mahika para talunin ang ama ni Etman. Pinagalitan sila ni Velgar dahil ang duelo ay sinaksihan mismo ng emperador. Kaya iyon ay isang malaking pagpapakita ng kawalang galang. Hindi makapaniwala si Arno na gusto siyang patalsikin ni Etman sa pwesto pagkatapos niyang tapusin ang isang rank na dungeon. Responsibilidad ng kapitan na panatilihing ligtas ang lahat, at itinuro niya ang mga sugatang kabalyero na bumalik mula sa ekspedisyon. Gagawin niya ang lahat para manatiling buhay ang bawat isa, at hindi niya kailangang maging pinuno para magawa iyon. Kahit iba ang kanyang pananaw, gusto ni Arno na mas maging malakas ang mga gwardya, at lalabanan niya ang sinumang tutol sa ideyang iyon. Nararamdaman ni Thor na magiging magulo ang sitwasyon, kaya tinanong niya si Aetman kung ano ang layunin nito sa pagpapatalsik sa kasalukuyang kapitan. Gusto ng bata na mabawi ng ama niyang si Gustav ang pwesto, at galit na galit siya na isang hamak na salamangkero lang ang nagbibigay ng opinyon tungkol sa mga kabalyero. Sa pagkakataong ito, nainis si Arno na masama ang pakikitungo nila sa dati niyang guro, at gumamit ang bida ng mahika upang pigilan ang isang laban. Pinagalitan niya silang dalawa dahil sa pagiging mainitin ang ulo kung kailan pwede naman silang mag-usap na parang mga nasa sapat na gulang at ayusin ito. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng kompetisyon sa pag-clear ng dungeon para ayusin ang problema. Kung sino ang unang makawasak ng core ay siyang mananalo, at malaya ang mga miyembro na maglaban sa isa't isa kung gusto nila. Nagmungkahi si Belgar na gumamit ng minahan na kilala bilang golem dungeon, na kasalukuyang nasa aktibong yugto nito. Ang mga dungeon na nasa aktibong yugto ay maaaring maklear ng maraming beses bago sila muling mag-respawn pagkalipas ng ilang sandali. Kahit nakapakipakinabang ito para sa pagsasanay, mahirap itong tapusin dahil isa itong rank A. Kung gayon, parehong sumang-ayon ang dalawang panig na sumali sa kompetisyon at tapusin ang sigalot. Kukuha si Edmund ng maliit na grupo mula sa kanyang sariling paksyon, at nagdesisyon si Arno na pupunta siyang mag-isa kasama si Thor. Nagulat ang bida ng makaladkad sa gulong ito, at nakaramdam siya ng inis. Tiwala si Arno sa sarili niyang lakas at nangakong hindi siya magiging pabigat, na tila hinila talaga niya si Thor sa kanyang panig. Samantala, sabik na sabik si Etman na pagsisihan ng dalawang iyon ang paghadlang sa kanyang daan. Lumipas ang oras, at nagtipon-tipon ang mga koponan sa mga inabandonang minahan. Ipinaliwanag ni Velgar ang mga patakaran at tiniyak na parehong sumang-ayon dito ang mga kalahok. Bilib si Thor dahil may ilang mataas na antas ng salamangkero ang koponan ni Etman, ngunit naabala siya nang tawagin siya ni Reyna. Dumating ang mga babae para palakasin ang loob niya bago pa man simulan ni Velgar ang kompetisyon. Agad na sumugod sina Thor at Arno sa loob ng dungeon gamit ang support magic. Nagulat si Aetman sa kanilang bilis, at sinabi ng isang kabalyero na mabilis mauubos ang kanilang mana. Samantala, madaling nakaharap ng bida at ng kanyang estudyante ang mga golem sa loob ng dungeon. Sinabihan ni Thor si Arno na maging alerto, at tumawa lang si Arno, habang naaalala na siya na ngayon ang kapitan ng mga kabalyero. Kahit na pinagalitan siya, masaya pa rin siya dahil napakahusay pa rin ng mga kakayahan ng kanyang guro. Nantig ang damdamin ng bida sa papuri, at binanggit na napakaganda rin ng talumpati ni Arno noong nakaraang araw. Medyo nahiya si Arno sa komento, at maya-maya lang ay nagbabala si Thor na marami pang kalaban ang paparating. Napagtanto ng dalawa na ang mga golem na ito ay may mga bahagi ng katawan na hugis sandata, at naghanda sila para sa laban. Sa labas ng dungeon, humanga si Reyna at ang mga babaeng kabalyero sa mga teknik ng dalawa. Kasabay nito, nagulat si Velgar sa kagamitang mahika na dinala ni Reyna upang ibalita ang nangyayari sa loob ng dungeon. Nagulat ang ilang kabalyero nang makitang madaling tinalo ni Arno ang mga golem, at sinabi ni Velgar na iyon ay dahil sa mahika ni Thor. Nang magkasamang lumaban noon ang kapitan at si Velgar, nahirapan silang pabagsakin ang mga nilalang na iyon, kahit na hinati pa nila ang trabaho, sang-ayon dito si Luna. Dahil ang bawat core ng mga golem ay nasa magkakaibang bahagi. Dahil doon, kailangan mong wasakin ang maraming bahagi para mahanap ang kahinaan nito. Lahat sila ay may mga resistensya at matitibay na depensa, kaya ang hirap nilang pabagsakin. Kahit hindi halata, isang halimaw si Thor sa pagkontrol ng mahika, at pinuri siya ni Luna dahil doon. Napakabigat ng tungkulin ng bida, kaya pati ang mga salamangkero sa hukuman ay tinatawag siyang henyo, at nakaramdam ng pagmamalaki si Reyna nang makitang kinikilala ng lahat ang kanyang guro. Sinabi ni Velgar na nahulog ang loob niya kay Thor at gusto niya ito, na nagpagulat at nagpatitig sa kanya ang lahat.
Nagtanong si Mia kung ano ang ibig sabihin yon, at ipinaliwanag ng kabalyero na gusto niyang kunin ito bilang tutor ng kanilang pangkat. Samantala, nagdesisyon si Emwin na paghiwalayin ang mga kabalyero at mga salamangkero para pangasiwaan ang paghahanap sa dungsyon. Hindi maintindihan ni Luna kung bakit niya ginawa ang desisyong iyon at nag-alala dahil hindi niya kilala ang sinuman sa mga salamangkero ng kabilang koponan. Kaya sinabi ni Reyna na wala ni isa sa mga taong iyon ay tunay na salamangkero at pati si Velgar ay na-curious kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala, sinabi ni Arno na palapit na sila sa dulo ng dungsyon at pakiramdam niya ay nakakapagtaka yon. Wala pang malakas na halimaw ang nagpapakita. Sinabi ni Luna na maaaring ang pinakamalaking problema ay ang kapaligiran imbes na ang mismong kalaban. Inaasahan niya na magiging mas agresibo si Edmond sa kompetisyon, ngunit nagulat siya dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang nakakasalubong na sinuman mula sa kabilang koponan. Habang pinag-uusapan nila yon, isang nakabaluting golem ang lumitaw para pigilan sila at naghanda ang dalawa para sa huling laban. Isa itong kalaban na kayang salagin ang mga mahika at pisikal na atake, at tinanong ni Thor kung paano nila ito matatalo. Sinabi ni Arno na ang core ng nilalang ay nasa dibdib nito at mananalo sila sa loob ng 10 minuto. Sa sandaling umatake ang golem, sinabihan ng bida ang estudyante na guluhin ito ng panandalian. Samantala, napansin ni Thor na may baluting mahika ang golem na hindi basta-basta matutunaw. Bilib na bilib sina Luna at Reyna sa bilis makipaglaban ni Arno gamit ang sibat, at ipinaliwanag ni Velgar na ang estilo nito sa pakikipaglaban ay tungkol sa pagbabalans ng liksi at lakas. Sa tulong ng support magic ng bida, naging walang makakatalo sa kapitan. Sa kabilang banda, napagtanto ni Thor at Reyna na mas malaki ang golem kaysa sa normal para sa dungsyon na kinaroroonan nito. Habang iniaangat ng halimaw ang binti nito matapos painin ni Arno, sinamantala ng bida ang pagkakataon para palutangin ito. Kahit na napakabigat nito, pinanatili ito ni Thor sa pwesto at gumamit ng magic vision para hanapin ang core ng nilalang. Sa gayon, tinamaan ng kapitan ang kahinaan ng golem gamit ang kanyang sibat, ngunit hindi ito tumagos, kaya pinabigat ng salamangkero ang armas nito para palakasin ang atake at tuluyang tapusin ang halimaw. Sinamantala ng bida ang pagkakataon para purihin ang dati niyang estudyante dahil tinapos nito ang laban sa loob ng wala pang 3 minuto. Ngayon ay maaari nang mag-focus ang dalawa sa pagwasak sa puso ng dungsyon at magtungo sa dulong bahagi ng lugar. Hindi nagtagal, napatalsik ang dalawa sa labas ng dungsyon, at halos madaganan ni Arno si Thor gamit ang kanyang mabigat na baluti. Isinantabi muna iyon, at sinabi ng bida na dapat nilang ayusin ang mga nakuha nilang materyales. Kasabay nito, pinag-usapan nila kung gaano kakakatwa na hindi pa rin nila nakakasalubong si Edmond at ang koponan nito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may lumitaw na estranghero na agad nakilala ng bida bilang isa sa mga salamangkero ng kabilang koponan. Ipinaliwanag ng lalaki na iniwan niya si Edmond matapos mainis sa mga desisyon ng kanilang pinuno, kaya gusto niyang tulungan ang dalawa. Hindi nagtagal at napansin ni Arno na ang estranghero ay isa palang upahang mamamatay tao. Nagulat si Thor sa ibinunyag, at napagpasyahan ng mamamatay tao na alisin ang kanyang pagpapanggap at ipakita ang tunay niyang anyo. Sinabi niya na ang trabaho niya ay tapusin ang buhay ni Arno sa lalong madaling panahon. Samantala, galit na galit ang mga manonood nang makita nila ang nangyayari. Inihayag ni Velgar na walang bisa ang duelo, at dapat nilang ilabas ang mga kalahok sa dungsyon ngayon din. Ngunit iginiit ni Reyna na hindi matatalo ang kapitan kung nasa tabi niya si Thor. Sumang-ayon si Luna sa ideyang iyon, na labis na nagpahanga kay Velgar dahil sa laki ng tiwala nila sa bida. Pansamantala, sinabihan ni Arno ang salamangkero na umatras, pero tumanggi si Thor. Tutal, ngayong alam niyang nasa panganib ang buhay ng isa sa kanyang mga estudyante, hindi siya maaaring umatras. Kahit ang mamamatay tao ay natakot sa aura na nanggagaling sa salamangkero, at alam niyang matatalo siya kung lalabanan niya si Arno ng mano-mano. Agad na napagtanto ng kapitan na sinusubukan siyang dalhin ng kalaban sa isang bukas na lugar. Masyadong halata ang kanyang mga intensyon, lalo na't may kasamang backup ang mamamatay tao para tulungan siyang tapusin ang trabaho. Nag-alala si Thor na baka mahirapan silang talunin ang ganoong karaming tao, ngunit nanatiling kalmado si Arno. Kahit na umatake silang lahat ng sabay-sabay, ito ang perpektong pagkakataon para lipulin ang buong grupo ng isahan. Kung ganoon, lalabanan ni Arno ang grupo habang itutumba naman ni Thor ang boss ng mamamatay tao. Ang lahat ay patuloy na humahanga sa kung gaano kabilis pangunahan ng kapitan ang mga laban. Kahit si Reyna ay napansin kung gaano kahusay ang gumagamit ng sibat pagdating sa support magic. Kahit na simpleng mga orasyon lang ang ginagamit niya, ang pagpapanatili sa mga ito ng ganoon katagal ay nagpapatunay ng kanyang husay. Sapat na yon upang ipakita sa ibang mga kabalyero na talagang napakikinabangan ang paggamit ng mahika. Habang nilalampaso ni Arno ang mga kalaban, nag-aalala naman si Thor kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sinubukan ng salamangkero na ipako sa lupa ang mamamatay tao, pero mabilis na nabasag ang kanyang orasyon dahil sa resistensya sa mahika ng kalaban.
Matapos palakasin ang kanyang sarili, ginamit ni Thor ang espadang nakuha niya kamakailan para umatake sa mamamatay tao. Nagulat ang lalaki nang mapagtantong gumagamit ang salamangkero ng Demon King Iron at nagtanong kung paano naging posible yon. Kaya ipinaliwanag ng bida na matagal na niyang isinuko ang pakikipaglaban gamit ang espada para mag-focus sa mahika. Dahil sa katapatan ng salamangkero ay nakilala siya ng assassin at nagpakilala ito bilang kalman. Naguluhan si Thor sa palakaibigang reaksyong iyon, ngunit napagtanto niyang naghahanda na pala si Kalman na gumamit ng isang bagay. Kaya naman mas mabilis na sinira ng bida ang alas ng kalaban, at hinampas niya ang mukha nito gamit ang puluhan ng espada. Nang makitang tinalo ng kanyang guro si Kalman, pumalakpak si Arno, at nagpakawala naman ng pagod na buntong hininga si Thor. Biglang sumulpot si Etman at sinabing naparito siya para tumulong matapos marinig na nasa panganib si Arno. Ngunit nang mapagtanto niyang tumba na ang lahat, nainis siya dahil hindi gumana ang kanyang plano. Saka nagmungkahi ang mga kabalyero na patumbahin na ang kapitan ngayon at pagod pa siya sa pakikipaglaban sa mga assassin. Sumang-ayon si Etman sa ideya at sumabak si Arno sa laban habang kinakaladkad si Thor sa gitna ng gulo. Sa pagtatapos ng paligsahan, idineklara ng emperador na diskwalipikado si Etman at nagulat nang makitang may sasabihin si Velgar tungkol dito. Sinabi ni Velgar na nagsimula ang gulo dahil sa personal na galit at nakiusap kay Heinrich na kaawaan si Etman. Matapos itong pag-isipan, pumayag ang emperador sa kahilingan at pinaalis na sila. Upang ipagdiwang ang pagkapanalo sa paligsahan, lumabas sina Thor at Arno para makipag-inuman sa iba. Nalaman ng bida na ipinagtanggol ni Velgar si Etman dahil hindi nila kakayaning mawala ang impluensya ng pamilya nito. Kahit hindi natutuwa si Arno rito, ang mahalaga ay masiguro nilang kaya nilang ipagtanggol ang kabisera ng kaharian kapag kinailangan. Sa kanya binanggit ang mga usap-usapan na may nagtatangkang buhayin ang hari ng mga demonyo, at naalala ni Reyna na tapos na ang investigasyon sa Tagong Arena. Natuklasan nilang sangkot ang ama ni Gibbald, at hindi maiiwasan ang panggrupong parusa. Palala ng palala ang sitwasyon, at nababahala ang bida na baka may iba pang kasabwat. Sa halip na pag-usapan niyon, sinabi ni Thor na hindi siya sigurado kung sapat na ang galing niya bilang guro sa mahika. Nang marinig ito, tumutol ang lahat ng kanyang estudyante, at pinaramdam nilang hinahangaan nila siya, at marami silang natutunan sa kanya. Sumang-ayon si Velgar na pinupuri ang karanasan ni Thor sa taktika. Habang naiinis si Luna sa sobrang pagpapakumbaba ng salamangkero, ginugol ng grupo ang malaking oras sa pagpuri sa bida, kaya labis siyang nahiya, ngunit naging lubos na mapagpasalamat pagkatapos ng hapunan. Naglakad ang lahat sa kalye sa gabi upang makapagpahinga. Saka sinamantala ni Arno ang pagkakataon para itanong kung ano ang tingin ni Thor kay Reyna. Sinabi ng salamangkero na sadyang mabait siya at malakas, ngunit nakikita lang niya ito bilang isang mabuting estudyante. Higit sa lahat, gusto lang ni Thor na makita siyang masaya. Nang marinig ito, nagpasya si Reyna na tanggapin na lang muna ang sitwasyon, kahit ngayon lang. Kalaunan, nagpaalam na ang iba sa grupo, at naiwan ang dalawang salamangkero. Sinabi ng bida na dapat na rin silang bumalik sa palasyo, ngunit nahimatay ito dahil sa sobrang antok. Nanaginip na naman siya tungkol sa araw na hinarap nila ang hari ng mga demonyo. Naubusan ng mana si Thor habang sinusubukang protektahan ang kanyang mga kasamahan gamit ang isang mahiwagang kalasad. Kaysa hayaang masaktan ang kanyang mga kasamahan, napagpasyahan niyang ibigay ang lahat upang maprotektahan sila. Sa bagay, lahat sila roon ay mahalagang bayani na may pambihirang talento at malaking ambag sa mundo. Samantala, isang pangkaraniwang salamangkero lang si Thor na madaling palitan, kahit takot na takot siyang mamatay. Kahit paano ay isasakripisyo niya ang sarili ng may dangal, ngunit nang maisip niya ito, biglang bumalik ang mana sa kanyang katawan, at ilang saglit pa bago niya naunawaan kung bakit. Sa hindi inasahang pagkakataon, ibinaba ni Alan ang sarili nitong kalasad at inilagay ang sarili sa panganib para sa lahat. Sa pagkakataong iyon, desperadong isinigaw ng bida ang pangalan ng bayani, at nagulat nang makitang naglaho ang atake ng hari ng mga demonyo. Ang imposibleng kaganapang iyon ay tinawag na himala ng bayani. Ipinagdiwang ng grupo ang pagkatalo ni Gisbar, sa pag-akalang nanalo sila ng walang nalalagas. Iyon ang akala nila, dahil kalaunan ay natuklasan ni Thor na tanging ang labi na lang ni Alan ang naiwan sa kanila. Bilang kapalit ng pagtalo sa pinakamatinding kalaban ng sangkatauhan, nawala ang pinakadakilang bayani ng mundo. Tinanggap ng kabisera ng kaharian ang mga nakaligtas na walang pagbati, at natakot silang makitang nalulunod ang bawat isa sa kanila sa kawalan ng pag-asa. Simula noon, hindi na nakaahon si Thor mula sa hukay ng pagdududa at takot. Sa paggising ng bida, napagtanto niyang natutulog pala siya sa mga hita ni Reyna, kaya humingi ng tawad ang salamangkero, at sinabi ng assistant na ayos lang ito, dahil mas nag-aalala siya sa naging bangungot nito. Nagbiro pa nga ito na nag-propose daw si Thor sa kanyang panaginip, para itago ang nakita niyang tinatawag nito si Alan. Alam ni Reyna na nag-iwan ng matinding sugat sa kanyang puso ang pagkamatay ng bayani, at kaya niya gustong tulungan ito. Nagulat si Thor nang makitang madaling araw na, at napagpasyahang oras na para bumalik sa palasyo. 10 taon matapos mamatay si Alan, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya maintindihan ng bida.
Natagpuan ng mga kasamahan ng bayani ang talaarawan ni Alan, kung saan isinulat nitong pinagsisihan niya ang kahinaan ng grupo. Dahil doon, napagpasyahan ni Alan na paalisin si Thor sa grupo pagkatapos nilang talunin si Gisbar. Simula noon, lagi nang napapatanong ang bida kung bakit, at kailanman ay hindi niya nakita ang sagot sa sarili. Biglang itinuro ni Reyna ang magandang kalangitan, para ilayo siya sa madidilim niyang iniisip. Tinignan ng salamangkero ang dalaga at sumang-ayon, sinabing naligaw ang isipan niya sa kung saan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang katindi ang pagtulong sa kanya ni Reyna. Sumagot ang assistant na ito ay dahil mahal niya siya, at kahit na alam iyon ni Thor, gusto pa rin niyang malaman kung paano ba nagsimula iyon nang una silang magkita. Kaya nagpaliwanag ang dalaga, nakita niya ito bilang isang espesyal na tao, dahil tinulungan siya nito kailanman niya kailangan. Maraming natutunan si Reyna at nakangiti siya ngayon dahil kay Thor. Mula noong araw na bumalik ang bida matapos ang pagkatalo ni Gisbar, may nawala na sa kanyang pagkatao. Ngayon, gusto naman siyang suportahan ng dalaga katulad ng tulong na binigay nito sa kanya noon. Isang sakit ang mawalan ng mga kasamahan dahil sa kanyang sariling kahinaan. Kailanman ay hindi na iyon malilimutan ni Thor, kaya hindi niya gustong iparanas sa iba ang pighating iyon. Pinasalamatan ng bida si Reyna dahil alam na niya kung ano ang gusto niya para sa hinaharap habang pinipigilan ang muling pagkabuhay ng hari ng mga demonyo. Samantala, sa Mount Eld, nabalitaan ng isang grupo ng mga demonyo na nasakop na ang Golem Dungeon. Nang mapagtantong nalaman na ang kanilang mga plano, nagpasya silang magmadaling ibalik si Gisbar kahit ano pa ang mangyari. Sa mga sumunod na araw, patuloy sa pagsasanay ng mahika ang mga estudyante ng bida. Nalungkot si Velgar nang hindi siya makasabay sa iba, at pinayuhan siya ni Thor na huwag masyadong seryosohin ang lahat. Imbes na pilitin ang sariling katawan, dapat ay dahan-dahanin muna nila ito para ihalo ang mahika sa estilo ni Velgar. Bihasa na ang kabalyero, kaya kailangan lang niya ng isang bagay para mapunan ito. Nagbigay si Thor ng mga halimbawa ng mahihirap na sitwasyon kung saan hindi sapat ang armas lang para manalo. Sa mga pagkakataong iyon, kakailanganin nilang makibagay para makaiwas sa pagkalaga sa gitna ng digmaan. Samantala, pinapahanganin niya ang iba nang gumawa siya ng fireball. Sinabi ni Luna na natural lang iyon para sa dalaga. Sa bagay, nauna pa siyang magsanay sa lahat at talagang nagsumikap siya. Sumang-ayon si Thor habang pinapaliwanag na mabagal ang pagpaparami ng mana at kailangan nilang maging pasensyosa. Hindi nagtagal ay natapos din ang pagsasanay at pinasalamatan ng lahat ng mga kabalyero ang bagong mga guro sa mahika para sa tulong. Pinagalitan ni Luna ang bida dahil natatakot ito sa pagpapasalamat ng mga iyon, naiinis sa labis niyang pagpapakumbaba. Saka sinabi ni Thor na hindi pa siya nagkaroon ng ganitong karaming estudyante noon at laking gulat niya na mas hindi sikat ang support magic. Dahil dyan ay lumapit si Mia at sinabing iyon ay dahil iyon ang pinakamahirap sanayin kumpara sa iba. Sumang-ayon ang lahat na nagpahina sa loob ni Thor tungkol sa sitwasyon. Nagkomento si Luna na baka kakaiba lang sina Reyna at Arno kaya ang bilis nilang natuto. Tamang-tama ay sumulpot si Arno para purihin ang mga klase, nang hindi sinasadyang masaktan si Thor nang patunayan niyang mahirap talaga matutunan ang support magic. Nahihiya siya dahil lagi siyang umaasa sa kanyang dating guro pero may gusto rin siyang hingin. Kalaunan, naipadala si Thor sa isang misyon sa Mount Eld na mismong lugar kung saan gumawa noon ng mga mahiwagang sandata ang puwersa ni Gisbar. Matapos ang digmaan, sinakop ng hukbo ng imperyo ang lugar, pero natalo sila kaninang umaga. Isang lihim itong alam lang ng grupong elite upang makaiwas sa gulo ng mamamayan. Kung si Arno ang aasikaso sa problema, makakakuha ito ng sobrang atensyon, kaya ipinadala niya si Thor. Kaya nagpasya ang salamangkero na magsama ng ilang mapagkakatiwalaang kabalyero para tumulong sa kanya. Sinabihan ni Velgar ang mga baguhan na seryosohin ang misyong ito, at sinamantala naman ni Thor ang pagkakataon na pasalamatan siya sa pagsama sa kanila. Nagreklamo si Luna nang binaliwala siya. At sinabi ng bida na masaya rin siyang naroon ang dalaga. Saka nagkomento si Mia na bibihirang hindi makitang kasama ni Thor si Reyna. Kaya sinabi ni Luna na baka abala ang assistant sa pagtulong sa prinsesa o kung ano paman. Ngunit maging si Thor ay walang nabalitaan tungkol dito, kaya nag-aalala siyang iniiwasan siya ng salamangkero. Biglang kinuha ni Velgar ang pansin ng lahat sa kuta sa kanilang harapan. Napakataas ng lugar kaya nakita nila ang mga may pakpak na halimaw sa malapit. Tila umatake ang mga hukbo mula sa timog, at sumugod naman ang puwersa ng emperador mula sa hilaga. Hindi alam ni Thor ang mga detalye, ngunit sa wari grupo sila ng malalakas na manlalakbay. Sa huli, napagtanto ng lahat na ang takot ng bida ay malapit ng maging totoo. Kahit paano, handa si Thor na pigilan ang muling pagkabuhay ng hari ng mga demonyo at protektahan ang lahat. Bilib si Velgar kung gaano kapanganib ang aura ng salamangkero nang naging seryoso ito. Hindi nagtagal, tinapik ng malakas ni Luna ang likod ng bida upang ipaalala na huwag niyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili ng mag-isa. Iyon ang nagpaalala kay Thor na nakarinig na rin siya ng ganoon mula sa isang lumang kaibigan at medyo kumalma siya. Kinalaunan, nakarating ang grupo sa hukbo ng emperador at ipinaliwanag ni Thor na nandito sila para tumulong.
Dahil sinakop ng mga demonyo ang kuta, naisip ng bida na hindi sila ganoon katalino para magamit ng maayos ang lupain, kaya sumang-ayon ang lahat na solusyonan ang sitwasyon sa pamamagitan ng direktang pag-atake. Masaya si Thor na kasama niya ang magagaling niyang estudyante at sinabing mananatili siya sa suporta gaya ng dati. Ang unahang hanay ay binubuo ni Thor at Mia, kung saan tatanggalin ng salamangkero ang pagod ng mga kaalyado at ipagtatanggol sila hanggat maaari. Sa ikalawang hanay ay si Luna sa opensiba, na may dalawang babaeng kabalyero na nagpoprotekta sa kanya. Sa huli, babantayan ni Velgar ang likuran ng grupo sa oras na magsimula ang laban. Hiniling ni Thor kay Luna na mag-focus sa pagpapabagsak sa mga mamamana at salamangkero nang hindi sila pinapatay, na ikinalito naman ng dalaga. Pagkatapos, ipinaliwanag ng isa sa mga babaeng kabalyero na sa kalaunan ay susuko rin ang mga kaaway dahil sa pagod. Kaya naman, nagpa siya si Luna na lipulin silang lahat ng sabay-sabay gamit ang isang malakas na mahika. Samantala, patuloy naman siyang ipagtatanggol ng iba at bibigyan ng lahat ng posibleng suporta. Lumikha ng malaking pagsabog sa lugar ang mahika ng dalaga, at pinrotektahan ng lahat ang kanilang sarili sa loob ng harang ni Thor. Maging ang mga kabalyero ng imperyo ay nagulat nang makita nila ang liwanag sa abot tanaw. Naubos ang lahat ng mga kaaway sa lugar dahil sa brutal na pag-atake ni Luna. Ngayong naayos na nila ang problemang ito, nagtungo na sila sa iba pang mga lugar na inaatake. Di nagtagal ay nasalubong nila ang tatlong paparating na demonyo at naghanda sila para sa labanan. Inayos muli ni Thor ang pangkat at nagpasyang siya ang haharap sa kalaban na nasa gitna. Nainis si Luna nang makitang lumalaban siyang mag-isa, ngunit hindi niya kayang suwayin ang utos para tulungan siya. Kaya naghiwalay ang pangkat upang simulan ang pakikipaglaban. Gumagamit ang mga demonyo ng itim na mahika, kaya pinalakas ang mga kalasag gamit ang banal na kapangyarihan. Sa ganitong paraan, makakayanan nila ang atake ng mga demonyo habang gumagamit si Luna ng bagong mahika. Samantala, ang demonyong piniling labanan ni Thor ay nagsimulang pagtawanan siya sa harapan. Nang mapagtantong naghahanda ng pag-atake ang nilalang, mas mabilis na lumapit ang bida, nataranta ang demonyo at nagpaputok ng mga mahikang bala, at madaling inilagan ni Thor ang bawat isa nito. Alam ng nilalang na humaharap siya sa isang taong hindi normal at nagsimula itong manabik. Ngunit bago ito makaatake muli, nagulat ito sa salamangkerong gumamit ng banal na liwanag na mahika. Para sa bida, masyadong mabagal ang demonyo para gumawa ng kahit ano kaya ito ay natalo. Tiniyak ng salamangkero ang pagkatalo ng kanyang kalaban gamit ang kanyang espada, kaya ito ay naglaho. Samantala, maayos na gumagana ang pagtutulungan ng iba, kaya nagawa nilang talunin ang iba pang mga demonyo. Nabanggit pa ng isa sa kanila ang pangalang Jelvis bago mamatay, ngunit walang nakapansin sa mga kabalyero. Sa halip, ipinagdiwang ng lahat ang pagkapanalo ng walang nasawi o nasugatan. Gayunpaman, hindi pa tapos ang misyon, at ipinaalala ni Thor na kailangan pa nilang pasukin ang base ng kaaway. Gaya ng inaasahan, wala silang nakasalubong na iba pang mga kaaway sa pagpunta sa kuta, ngunit nagulat ang lahat nang matagpuan nila ang mga labi ng isang lumang lugar ng digmaan. Masyadong matapang ang amoy ng dugo at kamatayan, at nagmula ito sa lahat ng uri ng mga halimaw. Biglang may isang demonyong lumipad matapos makatanggap ng matinding hiwa mula sa pinakamalakas na tao sa imperyo. Napatigil ang grupo sa gulat at nagtaka kung sino ang taong iyon. Sa kanila napagtantong may lumitaw na isang babaeng eskrimador, at humanga ang mga babae sa kanyang ganda. Agad siyang nakilala ni Thor bilang si Lena, at naalala rin ng iba kung sino siya. Nalagpasan ng eskrimador ang 30 rank na piitan, mag-isang tinalo ang daan-daang halimaw, at hinangaan ng lahat sa maharlikang gwardiya. Gaya ng inaasahan ng lahat, isa rin si Lena sa mga dating estudyante ni Thor. Matapos nilang ipaliwanag ang sitwasyon, hiniling ni Velgar sa babae na ipaubaya ang utos sa mga kamay ng bida. Nagkunwari na lang sina Lena at Thor na hindi nila kilala ang isa't isa. Pinalampas ng salamangkero ang pagkakataon na batiin siya ng maayos, kaya naging nakakailang ang sitwasyon sa pagitan nila. Gayunpaman, sinabi ni Lena na ayos lang sa kanya ang sumunod sa mga utos at nagtanong kung ano ang gagawin nila ngayon. Sa mismong oras na yon, dumating ang mga dagdag na kaaway na may kasamang hukbo ng mga demonyo. Nagulat ang lahat sa nakita, at alam ni Thor na iisa lang ang ibig sabihin nito. Marahil ay gumagawa sila ng isang ritual para magpalabas ng isang malakas na demonyo sa loob ng kuta. Ang problema ay mangangailangan nito ng maraming taong sakripisyo, at nagpasya si Thor na labanan silang mag-isa. Nagreklamo si Luna sa desisyong iyon, ngunit nilinaw ng bida na kaya niya itong hawakan. Samantala, sisirain ng iba ang mga altar ng ritual para pakalmahin ang pangkat. Nagpasya rin si Lena na magpaiwan, pero hiniling ni Luna kay Thor na mag-ingat. Sumang-ayon ang salamangkero at hiniling din ito sa iba. Hindi nagtagal, isang demonyo ang lumapit, sinasabing humanga ito na nakarating ang mga tao hanggang doon. Ngunit walang pakialam ang bida sa talumpati ng kontrabida at nagpasya siyang dumiretso na sa bugbugan. Sa loob lang ng ilang segundo, sunod-sunod na bumagsak ang mga halimaw dahil sa espada ni Lena. Habang hinahawa nila ang daan, tumakbo ang natitirang bahagi ng pangkat para lusubin ang kuta.
Napagtanto ng isa sa mga demonyo kung ano ang sinusubukang gawin ng mga tao kaya nagpa siya itong gamitin ang sariling buhay bilang sakripisyo. Kahit sinubukan ng bida na pabagsakin ang pinakamaraming kaaway hanggat maaari, ilan sa kanila ay naging bahagi ng ritual. Bago yon, nagbabala si Velgar sa lahat na huwag lang hapin ang mahikang ulap dahil nakakalason ito. Miasma, nang sandaling iyon, napagtanto ni Thor na huli na silang dumating para pigilan ang pagtawag. Nang makita ang laki ng ritual na yon, imposibleng may lumitaw na class na Demon King. Sa halip na yon, malamang na isang Shadow Dragon ang lilitaw. Magkatabing nakatayo sina Thor at Lena, naghahandang lumaban. Hindi akalain ng bida na matatalo niya ang dragon at mapoprotektahan ang lahat ng sabay-sabay, ngunit ang pananatili sa depensa ay maaaring mas mapanganib. Kaya napagpasyahan niyang maghahalinhinan sila sa pag-atake at pagtakbo. Kahit na gustong sabayan ng salamangkero ang mga galaw ng eskrimador, nagulat siya sa naging desisyon. Binanggit ng bida na naging formal siya dahil akala niya ay hindi na siya natatandaan ni Lena. Kinainis iyon ng eskrimador. Imposibleng makalimutan niya ang kanyang dating guro. Noon din ay umatake ang dragon, at hinarang ito ng salamangkero gamit ang banal na kalasag. Nagkomento si Lena kung paanong walang ipinagbago si Thor mula nang huli silang magkita 10 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, masaya ang eskrimador nang makitang naalala pa rin siya ng kanyang guro. Halata naman dapat iyon. Kung tutuusin, siya ang pinakaunang estudyante ng bida. Dahil sa nakakakilig na sandali, itinago ni Lena kung gaano siya kasaya at muling nag-focus sa laban. Saglit na nagulat si Thor dahil ang paraan ng pananalita niya ay katulad kay Reyna, ngunit ang pinakanakakagulat sa kanya ay ang malaman na hindi pa rin magaling ang kanyang mga estudyante sa suportang mahika.